Mateo, ang henyo. Credit to the author. M2361-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bigla na lang tumahimik sa loob ng hola. Biglang natuklasan ng mga tao na iilang tao na lamang ang natitira sa malaking hola. Nang maingat na mabilang, 19 na tao na lamang ang natitira sa loob ng hola. Walang duda na ang 19 na taong ito ang pinakamalakas sa 19 na tao. Marami sa kanila ang lumaban ng isa laban sa marami, pagkatapos ay pinatay ang kanilang mga kalaban. Sa loob ng holo kung saan nagtitipon ang malalakas, makikita kung gaano kalakas ang kanilang lakas. At kanina lang, natapos ang huling labanan. Tahimik na tumigil ang lahat sa pagkilos. Isang malaking labanan hanggang ngayon, napakalaki rin ang kanilang konsumo. Hindi ligtas ang pagkilos sa ganitong estado. Kailangan nilang makipagkompetensya para sa trono ng unang pwesto sa ilalim ng kanilang pinakamalakas na estado. Dumako ang tingin ni Ben sa lahat at sinabi sa seryosong boses, ang mga natitira ay pawang mga matagal ng kakilala. Kalahating araw na pahinga. Pagkatapos ng kalahating araw, gaano man kagaling, ito na ang huling laban. Ano kaya ang masasabi mo kung may pagtutol ang lahat? Isa-isang tumango ang lahat. Malinaw na sumang-ayon nila sa mungkahing ito. Mayroon akong pagtutol. Biglang sabi ni Tanji. Kumunat ang noo ni Ben at nagtanong, anong pagtutol mo? Pero tumingin si Tanji sa direksyon ni Mateo at nakangiting sinabi, may nagpahinga ng 3 buong araw ng mas matagal kaysa sa amin, paano ko ito kakalkulahin? Pagkasabi niya nito, lahat ay napatingin kay Mateo, bawat isa ay may mapang asar na tingin. Malinaw na si Mateo ang tinutukoy ng taong ito. Maging si Walter ay marami ring mga makapangyarihang tao na pumupunta para guluhin siya. Pero wala kahit isa si Mateo. Sa loob ng kalahating araw, imposibleng makabalik sa kanilang tugatog na estado. Kung gaano karami ang maaari nilang mabawi ay depende sa kanilang sariling kakayahan. Gayunpaman, hindi pa kumikilos si Mateo sa loob ng 3 araw. Naalis na ng kasalukuyang Mateo ang kanyang kawalang tatag matapos makipaglaban kay Walter, habang ang kanyang buong pagkatao ay nasa mahusay na anyo. Malinaw na ang kanyang estado ay naabot na ang tugatog nito. Magulo talaga si Mateo noong una, pero ngayon, mas maayos na ang kalagayan niya kaysa sa kanila. Paano lutisin? Lalong kumunat ang noo ni Ben. Talagang hindi niya pinansin ang problemang ito. Bata, ikaw na ang magpaliwanag. Ano ang dapat gawin? Tumingin si Ben kay Mateo at sinabi. Hindi inaasahan ni Mateo na bigla siyang naging tampulan ng pangungutya ng publiko. Nang marinig ang tanong ni Ben, iniunat niya lang ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, kahit ano ay pwede sa akin. Nasa inyo na iyon. Wala talaga siya makialam. Bukod pa rito, malinaw na may intensyon na siyang puntiryahin ang pangungusap na ito. Tutal, kung gusto talaga nilang magreklamo, pwede nilang pagpahingahin ng maayos ang lahat, at saka muling makipaglaban. Pero malinaw na itinutok ni Tanji ang lahat ng mga ulol sa kanya. Ang walang pakialam na ugali ni Mateo ay labis na ikinagalit ni Ben. Parang silang lahat, ang mga tinatawag na mapagmataas na anak ng langit, ay wala talaga sa paningin ni Mateo. Ang hitsurang iyon ay parang sinasabi niya, gawin ninyo ang gusto ninyong gawin, kahit ano paman, kayong lahat ang talo sa huli. Totoo nga, nang makita ang ugali ni Mateo, kumunat ang noo ng mga mapagmalaking anak ng langit na ito, pakiramdam nila ay minamaliit sila. Hey, may ideya ako, bakit hindi muna kayo magsama-samang sumalakay at patayin siya? Mas madali na ang iba, natatawang sabi ni Tanji. Isang batang hindi mahulaan ang nakangiting nagsabi, magandang ideya ito. Kahit na ayaw nilang makipagtulungan sa iba, sa totoo lang, takot talaga sila kay Mateo. Kahit si Walter ay natalo na nila, paano sila hindi matatakot? Siyempre, mayroon pa rin silang maliit na iniisip, iyon ay ang pilitin si Mateo na umatras. Hindi ba't napakamayabang mo noon? Hindi ba't iniwan mo na sa amin yan? Kung gayon, kami na ang bahala sa iyo. Kahit na ang bawat isa sa kanila ay wala sa kanilang pinakamataas na kalagayan, ang pinakamalakas na dosenang mga bata na halos hindi mahuhulaan ay nagsanib puwersa, anong klaseng nakakatakot na hanay iyon? Dito, walang nang ahas na humarap sa napakaraming tao ng sabay-sabay.
Kahit na nasa tugatog na sila ng kanilang kalagayan. Bata. Dahil sinabi mong kahit ano ay pwede para sa iyo, gagawin namin, ano sa tingin mo? Nakangiti ring tumingin si Ben na parang nanunuya. Ang iba ay tumingin sa kanya, lahat ay may takot at respeto sa kanilang mga mata. Kahit ang mga hindi mahuhulang batang ito ay natatakot din sa kanyang pagkakakilanlan. Pero hindi si Mateo. Wala siyang makitang kahit kaunting bahid ng pagkamangha mula sa mga mata ni Mateo. Hindi lang iyon basta paghamak sa kanya. Pagmamaliit pa iyon sa kanyang ninuno, si Ancestor Lightning. Sino ang mag-aakala nang umisi si Mateo at marahang nagbitaw ng isang salita, sige. Alam niyang takot sa kanya ang mga taong ito, pero ano ba yan? Natigilan ang lahat ng hinirang ng langit nang marinig nila ito. Para bang hindi sila makapaniwala sa kanilang sariling narinig. Okay lang. Bobo ba ang lalaking ito? Hamanin niya ba ng mag-isa ang pinakamalakas na 18 katao? Maging si Tanji ay natulala rin sa gulat sa sagot ni Mateo. Kahit na may ganito siyang intensyon, sinasadya niyang akayin ang lahat sa direksyong ito. Pero kahit ganoon kadaling mahulog si Mateo dito, laking gulat pa rin niya. Sa sandaling ito, ang buong Primeval War Realm ay nagkakagulo. Anong sabi niya? Mali ba ang narinig ko? Hindi ka nagkamali ng narinig. Sabi niya, sige. Haha, ang galing, dominanti. Ang totoo, ganito ba siya kalakas? Sila ang pinakamalakas sa 18 katao. Tila lahat ay nakarinig ng isang nakakatawang biro, lahat ay nanunuya kay Mateo dahil sa labis na pagpapahalaga sa sarili niyang kakayahan. Naisip nila ang 10,000 posibilidad ng huling malaking labanan, ngunit hindi nila kailanman naisip ito. Isang tao, hinahamon ang 18 katao. Sa 13 taong ito, mayroong hindi bababa sa 5 na ang lakas ay hindi mas mababa kaysa kay Walter, kahit na mas malakas pa. Habang ang iba ay bahagyang mas mahina rin kaysa kay Walter. Ang 18 taong nagsanib puwersa ay halos katumbas ng 18 taong nagsanib puwersa tulad ng pagsanib puwersa ni Walter. Nakakatakot masyado. Nakababatang Kuya Croswell, huwag kang kumilos batay sa emosyon. Nakasimangot na sabi rin ni Walter. Binigyan siya ni Mateo ng nakakaaliw na tingin at nakangiting sinabi, relax ka lang, Kuya Juan. Magiging maayos din ang lahat. Nawala ng malay si Walter. Ang tigas talaga ng ulo ng batang ito. Kahit umatras siya, mayroon pa ring 17 katao. Kalimutan na natin ang pagharap sa 17 katao, kahit ang pagharap sa pagtatambal ni Ben at Tanji, hindi rin naman talaga siya makakalaban. Pero haamon sana ni Mateo ang 17 katao, nakakabaliw talaga to. Hahaha. Magaling, napakagaling. Simula nang una akong lumitaw sa mundo, ngayon lang ako minamaliit ng ganito. Kalimutan mo na yan. Masasaksihan ko ngayon kung gaano kalakas ang loob mo, para manggahas na magsalita ng mga mayabang na salita. Bata, sana ay hindi mo ako masyadong biguan. Tumawa si Ben sa sobrang galit. Hindi kilala ni Mateo si Ben. Bagamat nagulat siya sa pinagmulan ng kidlat, hindi niya alam na siya ang kahalili ng Ancestor Lightning. Pero kahit alam niya, wala rin naman siyang pakialam. Nang marinig iyon, tumango lang siya ng walang pakialam at sinabing, man, hindi ka dapat mabaygo. Malungkot tingin ni Ben, at bakas ang galit sa mukha. Para sa kanya, ang ugali ni Mateo ay isang uri ng kahihiyan. Ang kahalili ng isang ninunong daw, anong uri ng iginagalang na katayuan iyon? Ang lalaking ito ay talagang napakamapagmataas. Magaling. Dahil ganoon nga, sama-sama na kayong aatake. Sabi ni Ben nang may malamig na ngiti. Teka. Biglang sabi ni Mateo. Malamig na ngumiti si Ben at sinabing, ano? Natatakot. Huli na ang lahat. Ngumiti si Mateo at sinabing, huwag ninyo akong intindihin ng mali. Imposibleng matalo ninyo ako ng ganito. Magpagaling muna kayong lahat, hindi pa huli ang lahat para umatake muli pagkatapos ninyong mabawi ang inyong lakas. Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay natulala. Bobo ba ang batang ito? Siya pa nga ang nagkusa na magpahinga muna silang lahat kay Ben. 2,362. Magpahinga ka. Siya pa nga ang nagkusa na papahingahin sina Ben at ang iba pa. Napaumpog ba ang batang ito ng kalabanan niya si Walter dati? Anong oras na, nagsasalita pa rin ba siya tungkol sa kung anong lawak ng pag-iisip?
Sumabog ang lahat. Hindi nila lubos na maintindihan ang paraan ng paggawa ni Mateo ng mga bagay-bagay. Sa ganitong uri ng sandali na kailangang pagtalunan ang pinakamaliit na detalye, ang lalaking ito ay naging mapagbigay at nagkusa na hayaang magpahinga ang iba. Maging sina Ben, Tanji, at ang iba pa ay nagulat din, at bumalik lamang sa kanilang katinoan pagkaraan ng ilang sandali. Silang lahat, ang mga taong ito, ay ikas na mapagmataas, kailan pa sila minamaliit ng ganito ng isang tao noon. Nako, sigurado ka ba? Tanong ni Tanji nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Tumanggaw si Mateo at sinabing, para sa akin, 1 o 12 sa mga tao, pareho lang. Kaya, dapat muna ninyong ibalik ang inyong lakas. Kung hindi, magiging nakakabagot ang laban na ito. Pagkatapos magsalita, umupo siya nang nakakross ang mga paa at nagpatuloy sa pagpapahinga. Nagpalitan ng tingin ang 18 henyo, lahat ay may pakiramdam na minamaliit sila. May isang taong talagang minamaliit sila. Napakagaling, gusto kong tingnan ngayon kung gaano kalakas ang punk na ito. Malamig na ngumisi si Ben at agad na inayos ang kanyang paghinga. Malalakas na tawanan ang nagmula sa itaas ng kawalan. Napakamapagmataas talaga ng batang ito. Hinahamon niya talaga ang 18 katao ng mag-isa. Kahit ang matandang ito ay walang kapantay sa kanyang espiritu. Lightning, sabi mo hindi man lang siya makakapasok sa God of War Golden List. Paano na ngayon? Sabi ni Heavenly Emperor Profound Secrets habang tumatawa ng malakas. Lahat ng malalaking tao, kasama na si Ancestor Lightning, bawat isa sa kanila ay napakapangit ng mga mukha. Sa nakalipas na 10 taon sa labas ng mundo, palagi nilang kinukutya ang Heavenly Emperor Profound Secrets, sinasabing ang taong pipiliin niya ay hindi man lang maaaring makapasok sa God of War Golden List. Pero sino ang mag-aakala na sa huling sandali, si Mateo ay talagang umugong, tumataas ng husto hanggang sa sumugod siya sa unang pwesto. Sa labanang nakakulong, ginulat pa ni Mateo ang mundo gamit ang 2 labanan, na ikinatakot ng grupo ng mga henyo na huwag ng maglakas loob na gumawa ng hakbang laban sa kanya. Sa huling labanan, buong pagmamalaki pa niyang hinamon ang 18 sa pinakamalakas na henyo ng mag-isa. Ang hindi inaasahang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay ay hindi lamang ikinagulat ng mga henyo sa Primeval War Realm, kundi pati na rin ng mga ninunong nag-eespiya. Maging si Heavenly Emperor Profound Secrets ay natigilan din ng matagal bago siya bumalik sa kanyang katinoan. Malungkot ang itsura ni Ancestor Lightning habang sinasabi, ano ang ipinagmamalaki mo? Sa tingin mo ba mananalo siya sa laban na 1 laban sa 18? Ngumiti ang Heavenly Emperor Deep Secrets at sinabing, paano kung matalo siya? Ang isang tunay na major power ay kailangang may kakayahang gawin ang hindi kayang gawin ng iba, at ang hindi pinangangahas gawin ng iba. Hindi pagdurog sa mga henyo ng parehong henerasyon, paano mapapatunayan ng isang tao ang kanilang daw. Sa panahong ito, hindi ba't iilan lang sa amin na mga matatanda ang lumitaw. Bukod pa rito, ang batang ito ay nangangahas na maging arrogant. Paano mo nalaman na wala siyang anumang maaasahan? Agad na nawala ng malay ang iba. Tama ang sinabi ng mga Deep Secrets. Silang lahat, ang mga ninunong ito na nagpapatunay sa kanilang daw, alin ang hindi nakadurog sa mga henyo sa kanilang henerasyon, bago pa man nila ngayon. Pero, kahit noon pa man, hindi pa rin sila nang ahas na sabihin na lalaban sila ng 1 laban sa 18. Malamig na sumanghal ang isang ninuno, mga malalalim na lihim, huwag kayong masyadong magmayabang. Kahit na mayroon siyang maaasahan, imposibleng manalo. Mag-ingat kayo na baka masampal ang mukha ninyo pagdating ng panahon. Dumampi ang tingin ni Profound Secrets sa lahat, umiling, at hindi mapigil ang matawa habang sinasabi, napakakipot ng paningin ninyo. Kapag ang lahat ng lahi ay nahaharap sa panganib, may isang bayaning aakyat sa langit. Kung mas malakas si Mateo, mas malaki ang pag-asa ng sangkatauhan. Sa oras na ito, lahat kayo ay naglalaro pa rin ng inyong maliliit na pukana. Bakit kailangan pa? Natigilan ang lahat. May katuturan ang mga sinabi ni Profound Secrets, ngunit pawang makasarili ang mga tao. Sino nga ba ang tunay na magiging walang pag-iimbot? 3 araw ang lumipas sa isang iglap. Ang mga nalinang ng mga mahuhusay na henyo na ito ay ang mga dekalidad na pamamaraan ng paglilinang. Napakabilis din ang paggaling. Sa oras na ito, ang 18 katao ay naabot na ang kanilang tugatog na estado.
Dahil sa kapangyarihang hawak nila, para bang bumalik sa kanila ang matinding tiwala sa sarili. Tumingin si Ben kay Mateo at sinabing may malamig na ngiti sa kanyang mukha, bata, magandang bagay ang pagkakaroon ng kumpiyansa. Pero matutuklasan mo rin sa lalong madaling panahon na ang sa iyo ay hindi tinatawag na kumpiyansa, kundi ito ay tinatawag na kay-abangan. Ngumiti si Mateo at sinabing, ganoon ba? Sana mapatunayan mo sa akin. Namutla ang mukha ni Ben, nakakainis ang ngiti ng lalaking ito. Pero biglang nagsalita si Tanji, Walter, saang panig ka handa panindigan? Malamig na sabi ni Walter, pinipili kong umatras. Ngumisi si Tanji at sinabing, umatras. Hey, ang ganda ng plano mo. Kung talagang lalaban tayo hanggang sa magtamo ng matinding pinsala magkabilang panig, hindi ba't aanihin mo ang mga samsam ng tagumpay nang hindi man lang nagtataas ng daliri? Pero sabi ni Walter, sa totoo lang, gusto kong tulungan ang nakababatang kapatid na Crosswell, pero ayaw niya talaga akong makialam. Kaya, maaari na lang akong umatras. Siyempre, kung hindi kayo mapakali, maaari nyo ring ilipat ang ilan para harapin ako. Bahagyang ngumiti si Mateo, matalinong tao itong si Walter. Nagdilim din ang tingin ni Tanji at sinabing, dahil ganoon nga, Ginoo, pagkatapos nating mapatay ang punk na ito, magsasama-sama tayong muli para patayin si Walter. Tumango ang lahat. Malinaw na walang tumutol. Bigla, isang serye ng makapangyarihang hanggang sa sukdulang kapangyarihan ng batas ang nagliwanag sa loob ng hola. Bago pa man gumawa ng hakbang, ang makapangyarihang aura na iyon ay dumaan na sa hola at nilamon ang buong Primeval War Realm. Ito ang kapangyarihan ng 17 katao na nagsanib puwersa. Ang maramdaman pa lang ang aura na ito ay nakakaramdam na ng pagka-asphyxiated ang mga tao. Sa 17 katao, ilang dosenang uri ng pinagmumula ng kapangyarihan ang makikita. Ang ilan ay mayroong napakalaking momentum, ang ilan ay may marangel na anyo, ang ilan ay ilusyon lamang. Iba-iba ang katangian ng bawat tao, iba-iba rin ang husay ng bawat tao. Masasabing ang 17 taong ito na nagsasama-sama ay walang anumang kahinaan na maaaring pagsamantalahan. Napakalakas. Talagang napakalakas. Kung tatayo lang ako roon, marahil bago pa man sila maghintay na gumalaw, malamang ay nadurudge na ako ng tuluyan at naging giniling na karne. Kalimutan mo na ang tungkol sa iyo, kung si Walter ay nakatayo sa gitna, malamang ay gumuho na rin siya. Hindi ko talaga alam kung paano mag-isip si Mateo. Kaya ba ng isang tao lang naharapin ang ganitong kalabang kalaban? Naramdaman ni Walter ang nakakatakot na kapangyarihang ito, at namutla rin ang kanyang kutis. Dati itong isang laban. Pero ngayon, ang mga aurang ito ay pawang nakatuon sa iisang tao lamang. Pero ngayon, si Mateo lang ang tina-target ng lahat ng sabay-sabay, ibang-iba ang pakiramdam. Ang patong-patong na 17 kapangyarihan ay maitutulad sa 17 malalaking bundok, tunay nga itong walang kapantay ang bigat. Sa ibabaw ng kawalan, napapaligiran ng mahigpit si Mateo ng 17 katao sa gitna. Sa paligid niya, isang serye ng mga ilaw ng espada ang kumislap at kumukupas ng walang tiyak na dahilan, ang pormasayon ng espada ay kusang gumagana, walang saya o lungkot sa kanyang mukha. Para sa kanya, isa rin itong malaking hamon. Tutal, ang mga kalaban na ito ay hindi kung sinong Tom, Dick, o Harry, kundi ang mga nangungunang henyo ng Heavenspan World. Lalo na si Ben, ang kapangyarihan ng kidlat sa kanyang katawan ay tila kumakatawan sa makalangit na parusa ng makalangit na daw. Hindi ka pani-paniwalang nakakatakot. Patayin. Narinig ko na lang ang galit na ungol ni Ben. Ang buong pagkatao niya ay naging parang kidlat na tumatama kay Mateo. Sa isang iglap, isang dagat ng kidlat ang ganap na nakapalibot kay Mateo. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan ng kidlat na iyon ay halos gustong sirain ang mundo. Ang Ancestor Lightning ang unang kumakatawan sa kapangyarihan ng parusa ng langit. Nakuha ni Ben ang kanyang tunay na mana, gaano kakilakilabot ang kanyang lakas. Kasabay nito, sabay-sabay na umilos ang 16 na iba pang tao. Sunod-sunod na kakilakilabot na alon ng enerhiya ang bumangga patungo sa dagat ng kidlat, ang lugar kung saan nakatayo si Mateo. Sa isang kisap mata, nalunod si Mateo sa matingkad na pagbabago-bago ng enerhiya. Nakita lang ng mga tao na ang kinatatayuan ni Mateo ay halos naging isang black hole na. Ang nakapangangilabot na pag-atake ay naging isang vacuum zone ang panig na iyon. 2,363
Ang pinagsamang pag-atake ng 17 batang hindi mahuhulaan ang antas, masyadong nakakatakot. Malamang ay lumilipad na abo na ang batang iyon, tama ba? Isipin mo na nagyayabang pa siya, sinasabing harmony ng isa laban sa 17. Ngayon, namamaga ang mukha niya, di ba? Nabigla ang milyon-milyong hindi mahuhulang bata nang maramdaman ang nakapangangilabot na mga alon na nagmumula sa loob ng hola. Ang ganitong uri ng nakapangangilabot na kapangyarihan, na humaharap sa isang tao ng sabay-sabay, kahit na isa siyang baluarte na bakal, kailangan din siyang pasabugin hanggang sa maduraj. Bago pa man kumilos, ang aura ay umalangaw-ngaw na sa mga ulap. Ang pag-atake sa oras na ito, ay tunay na nakagugulat sa langit at lupa at nagpapaiyak sa mga Diyos at multo. Ipinakita ng 17 bata ang kanilang lakas ng lubusang maipahayag ang kagandahan at anyo nito. May intensyon silang ipahiya si Mateo at natural lang na hindi sila nagpakita ng kahit kaunting awa. Isang batang hindi mahulaan ang nagsabi ng malakas, hahaha, ang galing talaga. Sino ang nagutos sa iyong maging mayabang? Tingnan mo kung hindi ka mamamatay. Kahit para sa kanila, ito rin ang unang pagkakataon na nagsanib puwersa sila para harapin ang isang tao. Hindi nila akalain na ang 17 katao na nagsanib puwersa ay maaaring sumabog ng may ganitong kakilakilabot na kapangyarihan. Ang napakalakas at napakagandang tagpong iyon ay nagpakulo rin sa kanilang dugo sa kasabikan. Sa oras na ito, pakiramdam nila ay kaya nilang basagin ang langit. Ang kaaya-ayang pakiramdam ng pagiging puno ng kapangyarihan ay nagparamdam sa kanila na nalalasing. Ngumisi si Ben at sinabing, isang hanggal na labis na minamaliit ang sarili niyang kakayahan. Hindi mo alam kung gaano kakilakilabot ang ating kapangyarihan. Isa ka lamang kaawa-awang pulaka sa ilalim ng balon. Iyon lang. Humagalpak ng tawa si Tanji at sinabing, haha, tama si Kuya Pang. Isa lamang pulaka ang batang ito sa ilalim ng balon. Matapos ang sunod-sunod na walang habas na pambobomba, lahat ay nakaramdam din ng pagod, ngunit sa kalamang, bawat isa ay umatras sa kani-kanilang pamamaraan ng cultivation. Ngunit ang rehiyong iyon ng kalawakan ay nababalot pa rin ng lahat ng uri ng marahas na enerhiya. Para bang lahat ng bagay ay winawasak. Patay na ang lugar na iyon. Natural na imposibleng mabuhay si Mateo. Sige, tapusin na natin ang baliw na ito. Ngayon, ikaw naman, Walter. Sabi ni Ben nang may malamig na ngiti. Natulala rin si Walter sa gulat sa eksena sa harap ng kanyang mga mata. Sa ilalim ng matinding pag-atake, kahit na maunawaan niya ang 5 malalaking mapagkukunan, imposible pa ring mabuhay. Siguradong patay na si Mateo. Sa oras na ito, sa loob ng Cloud8 City, biglang bumukas ang bibig ni Leandro at sinabing, kung namatay si Mateo, dapat siyang buhayin muli rito. Nakabalik na ba siya? Isang salita ang gumising sa nananaginip. Sa lungsod, libu-libong tao ang tumingin sa paligid. Hindi. Hindi ko nakita. Mukhang wala si Mateo. Maaari kayang hindi siya namatay. Paano nangyari iyon? Labis na nagulat ang lahat nang matuklasan nilang hindi lumitaw si Mateo sa Cloud8 City. Hindi sila nang ahas na maniwala na sa ilalim ng isang nakapangangilabot na pag-atake, si Mateo ay hindi pa rin patay. Para saan ka nagmamadali? Hindi pa tapos ang laban sa panig ko. Isang mahinahong boses ang lumabas mula sa vacuum zone doon. Kasabay nito, sabay na nagbago ang mga mukha ng milyon-milyong batang hindi mahuhulaan. Imposible. Ganito na lang at hindi pa siya patay. Nakakatawa naman yun, di ba? Wasak na ang espasyong yan. Paano nagawa ng lalaking ito? Unti-unting lumitaw ang figure ni Mateo, at ang mga mukha ng bawat isa sa 17 bata ay naging napakapangit. Sa oras na ito, medyo magulo ang aura sa katawan ni Mateo. Pero, hindi siya nakatanggap ng nakamamatay na suntok. Nanliit ang mga mata ni Ben at gulat na sinabi niya, imposible ito. Ikaw. Hindi ka pa talaga patay. Ngumiti si Mateo at sinabing, walang imposible. Sabi ko na nga ba, walang pagkakaiba kung isa sa inyo o 17 tao ang makakaharap ninyo. Dahil nasubukan na ninyong lahat ang mga pagsubok, ngayon. Ako na naman. Habang casual na sinasabi ito ni Mateo, marahang itinaas ang kanyang mga daliri at sinabing, espada, halika. Para bang narinig ang pagtawag ni Mateo, isang mahiwagang kapangyarihan ng batas ang umalangaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa.
Umaalingaw-ngaw. Ito. Ang espada ko. Anong nangyayari dito? Hindi na nakikinig sa mga utos ang espada ko. Saan ka sa tingin mo tumatakbo? Samahan mo ako. Ah! Hindi mabilang na sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw. Sa 1,000,000 hindi mahuhulang mga bata, basta't isang tao ang gumamit ng espada, ang mga espadang nasa kanila ay nawala ng kontrol sa sandaling ito, at kumawala. Swoosh! Swoosh! Hindi mabilang N. Ang hall ay isang malayang espasyo, masasabing isa itong kaharian sa loob ng kaharian ng Primeval War Realm. Ngunit sa sandaling ito, parang wala ang harang ng hola, na nagpapahintulot sa mga lumilipad na espada na malayang makadaan. Ang espada ang pinuno ng 100 sandata, maraming mga manlalaban ng espada sa simula pa lang. Ang mga espadang lumilipad sa oras na ito ay umabot sa daan-daang libo. Nang makita ng 17 bata ang ganoong eksena, bawat isa sa kanila ay nagulat hanggang sa sila ay napanganga ng hindi inaasahan habang nakanganga ang kanilang mga bibig. Masyadong walang awa ang ganitong pangyayari, di ba? Ranggong ikalawang pinagmulan ng espada. Naliwanagan siya rito. Ang ekspresyon ni Ben ay naging walang kapantay na seryoso. Napaawang ang bibig ni Tanji at gulat na sinabi, bago ito, malinaw na isa pa rin siyang Rango. Siya ba ang nagtago ng kanyang lakas, o ngayon lang siya nakalusot? Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Ben at sinabi niya, siguro ay nakalusot na siya ngayon lang. Kung itinago niya ang kanyang lakas, hindi niya kailangang piliting labanan ang ating mga atake. Nakatitig si Tanji ng nanlalaki ang mga mata at napanganga, at sinabing, nakakatakot din ang talentong ito, di ba? Ang pagkakaroon ng kaliwanagan kay daw sa huling sandali, bukod pa rito. Ito ay ang kapangyarihan ng pinagmulan. Ang tinatawag na kapangyarihan ng pinagmulan ay ang paghiram ng isang bahagi ng kapangyarihan ng mga patakaran. Higit sa mga batas ay mga patakaran. Kapag naunawaan ang isang partikular na daw, pagkatapos maabot ang isang partikular na saklaw, bahagya silang makakapagbigay ng kaunting pag-unawa sa kapangyarihan ng mga patakaran, na tinatawag na kapangyarihan ng pinagmulan. Ang prosesong ito ay hinati sa 5 antas, na katumbas ng Dave 5 Blights. Ang mga patakaran ang pundasyong humubog sa mundo. Sila ang pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan ng mga batas. Ngunit, kahit na ang mga mahuhulang batang ito na may natatanging talento, ay kadalasang natigil din sa antas ng Rango 1 sa pag-unawa sa kapangyarihan ng pinagmulan. Minorya lang ang mga nakarating sa ikalawang pwesto. Sa mga batang hindi mahuhulaan na naroroon, tanging ang batas ng kidlat ni Ben ang umabot sa antas ng pangalawang pinagmulan. Ito rin ang dahilan kung bakit maaari siyang umasa sa isang batas upang pilit na labanan ang ibang mga henyo. Kasalukuyan, naabot na rin ni Mateo ang antas na ito sa Sword Dao. Ngayon lang, sa ilalim ng matinding pambobomba ng 17 bata, hinimok ni Mateo ang True Nirvana Sword Formation hanggang sa limitasyon. 2 dakilang mapagkukunan kasama ang mga batas ng oras at espasyo ang nagtulak sa kanya hanggang sa limitasyon. Sa ganitong kalagayan, ito ang pinakamadaling paraan para makalusot si Mateo. At ito ang pangunahing dahilan kung bakit niya hinamon ang 17 bata. Sa pamamagitan lamang ng pagtulak sa kanyang sarili hanggang sa limitasyon ay makakagawa siya ng pag-unlad. Malinaw na nagtagumpay siya. Ang batas ng Sword Dao ay mapangwasak sa lahat at pinakamatalas. Sa kapangyarihan, mas mataas pa ito kaysa sa batas ng kidlat. Iyon nga lang, kakaunti lang ang mga nakakaintindi ng Sword Dao sa ganitong antas. Madaling matutunan ang Sword Dao, pero mahirap itong maging dalubhasa. Sa makatuwid, marami ang nagil-inang ng batas ng Sword Dao ayon sa batas ngunit ang pag-unawa sa pinagmulan ng Sword Dao ay napakabihirang maunawaan. Sa simula pa lang, ang pinakamahusay na bagay kay Mateo, bukod sa Alchemy Dao, ay si Sword Dao. Kahit ang batas pangkalawakan ay naunawaan lamang sa pamamagitan ng paghahalintulad mula sa hinuha matapos niyang linangin ng husto ang Sword Dao. Sa pagkakataong ito, sa ilalim ng malakas na presyon, muli siyang nakalusot. Kung pag-unawa sa ikalawang ranggo ng espada, hanggat ang pag-unawa ng isang tao sa mga batas ay hindi kasing husay ng sa kanya, hindi nila makokontrol ang kanilang mga espada. Kaya naman, ang mga batang hindi mahuhulaan na gumamit ng espada, lahat ng kanilang mga espada ay lumipad patungo kay Mateo, para kay Mateo. Mula ngayon, hindi na nila kayang bunutin ang kanilang mga espada sa harap ni Mateo. 2,364
Sa loob ng hola, may mga imahe ng espada na tumatakip sa kalangitan. Ang mga alon ng aura ng pinagmulan ng sword daw ay nagpatingkad ng matinding katahimikan sa ekspresyon ng 17 bata. Halos gusto nang magwala ng mga tao sa pila pa lang na ito. Biglang ngumiti si Tanji ng kakaiba at sinabing, "Huho," ang pagtawag ng napakaraming espada, ang paglalako sa mga tao. Nakakatakot ang pinagmumula ng espada sa ikalawang ranggo. Pero, ang batas mo sa sword daw ay umusad, masisira ba nito ang balanse ng pormasayo ng espada? Nang lumabas ang mga salitang ito, nagliwanag ang mga mata ni Ben at ng iba pa. Tiyak na sa dami ng espada, tiyak na masisira ang balanse ng True Nirvana Sword Formation ni Mateo. Tulad ng mga batas ng 5 elemento ni Walter, kapag may isang uri na nakalusot, maaapektuhan nito ang balanse ng buong 5 elemento, at ang kapangyarihan ay magiging mas mababa kaysa dati. Sa dami ng mga salitang ipinatawag ni Mateo, mukhang nakakatakot ito, pero sa totoo lang, maaaring hindi na mas malakas ang kapangyarihan nito kaysa dati. Kung wala ang pagpapalakas ng pormasayo ng espada, makakayanan pa rin ba ni Mateo ang 17 katao? Dapat malaman ng isa, hindi naman sa walang sino man ang nakarating sa ikalawang ranggo sa 17 bata. Si Ben naman ay nakarating sa ikalawang ranggo ng pinagmumula ng kidlat. Kung aasa lang sa isang sword daw na walang istruktura, imposibleng mapanalunan lahat ang 17 bata. Hahaha, muntik na akong malinlang, tung punk na to. Hindi ba't second firmament sword source lang to? Hindi rin naman matatalo sa'yo ang lightning source ko. Lalo na't ang dami pa ring tao. Sabi ni Ben sabay tawa ng malakas. Si Tanji pa rin ang kahanga-hanga, nakikita niya ang tunay na ugali ng batang ito sa isang sulyap lang. Hindi napigilan ng iba ang mapasigaw. Talagang natakot sila sa momentum ng pormasayo ni Mateo kanina, natakot sila ng husto. Ang mga lumilipad na espadang ito na tumatakip sa kalangitan ay talagang nakakatakot. Ngayon, nang marinig ang paalala ni Tanji, saka lang biglang napagtanto ng lahat na ang lalaking ito ay isa lamang tigreng papel. Nayanig din ang isip ni Ben, at sinabi niya sa malinaw na boses, "Huwag kayong magpaloko sa batang ito. Ilabas ninyong lahat ang tunay ninyong kakayahan. Sa pagkakataong ito, dapat nating lipulin ang punk na ito." Habang sinasabi niya, iniabot niya ang kanyang kamay. Isang aura ng pinagmumula ng kidlat na hindi mas mababa kaysa kay Mateo ang muling sumulpot. Sumayaw ng ligaw ang mga ahas na dekuryente, at kumalat sa loob ng buong hola. Kung pag-uusapan ng momentum, hindi naman talaga ito mas mababa kay Mateo. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng pinagmumula ng kidlat ay mas malakas pa kaysa dati. Noon lang napagtanto ng lahat ang katotohanan, at lumabas na may itinatago pa ring kalokohan ang lalaking ito. Gayunpaman, sino ang hindi nagpigil ng ilang kasanayan? Paano nila, ang mga taong ito, magagawang gawin ang lahat ng kanilang makakaya, at hindi mag-iiwan ng anumang lugar para sa kanilang sarili? Nagkaroon ng mas nakakatakot na labanan pagkatapos. Gayunpaman, ang talentong kahanga-hanga ni Mateo ang dahilan kung bakit naging seryoso rin ang mga batang ito. Walang hanggang sumpa. Tunay na martial heavenly blade. Walong nawawala ng mga tunay na sibat ng santo. Isang sunod-sunod na nakakatakot na kapangyarihan ang nagsanib puwersa, at tuluyang natabunan ang atensyon ni Mateo ng sabay-sabay. Sa pagkakataong ito, talagang buong pusong nagbigay buhay ang 17 bata. Sa loob ng hola, kumalat ang nakakatakot na presyon sa lahat ng dako. Mas nakakatakot sila ng ilang beses kaysa dati. Tapos na ang pagkakataong ito. Tapos na talaga. Sa huli, hindi rin siya ang katapat ng 17 batang yan. Nakakahiya. Pero kahit na namatay si Mateo ng marangal, mayroon pa rin siyang lakas ng loob para hamanin ang 17 bata. Napakasama ng loob. Kung hindi lang dahil sa pag-udyok sa 17 bata, siguradong nakapasok na siya sa top 10. Ngayon, ayos na. Hindi na nga siya makakapasok sa top 10 ngayon. Isang alon ng panaghoy ang nagmula sa iba't ibang pangunahing lungsod. Ang talentong kahanga-hanga ni Mateo ay talagang nagpabuntong hininga sa lahat sa pagkamangha. Ang nakakalungkot lang, hindi niya alam ang buhay mula sa kamatayan, pinili niyang harapin ang 17 tao gamit ang kanyang sariling kapangyarihan.
Habang sa oras na ito, ang Mateo na tahimik lang kanina ay biglang ngumiti ng maliwanag at nagsabi, may hindi ba kayong naiintindihan? Kailan ko sinabing sa sword daw lang ako nakalusot? Isang pangungusap ang nagpabago ng husto sa mga mukha ng mga batang hindi mahuhulaan na kasalukuyang nagbibigkis ng mga oras ayon. Nakita ko lang si Mateo na dahan daw ang itinaas ang dalawang kamay, walang pakialam na sinasabing, formation, bumangon ka. Bigla na lang, ang dating magulo at hindi sistematikong paglipad ng mga espada ay naging maayos at masusubaybayan. Pinagmulan ng formation daw, rango 2. Dahil dito, muling sumabog ang milyong hindi mahuhulang mga bata sa Primeval War Realm. Baliw. Baliw talaga. Parehong nakakalusot sina sword daw at formation daw, tao pa rin ba siya? Halimaw. Kakaiba. Brutal. Paano magkakaroon ng ganitong tao sa mundong ito? Paano tayo mabubuhay kung ganito na lang ang sitwasyon? Ang kapangyarihan ng pinagmulan, habang tumataas ang antas, mas mahirap itong unawain. Sa katunayan, naunawaan niya ang 2 dakilang batas ng pinagmulan ng sabay, ako. Mas mabuti pang humanap ako ng isang piraso ng tokwa para gamitin sa pagpapakamatay. Inggit, selos, puot. Kumalat ang lahat ng uri ng emosyon sa milyon-milyong batang hindi mahuhulaan. Sino sila? Lahat sila ay walang kapantay na mga henyo, mga pambihirang martial artist na hinahangaan ng lahat. Pero, silang lahat, ang mga tinatawag na henyo, ay walang kwenta sa harap ni Mateo. Wala talaga. May talento ka, pero maaari ka bang maging katulad niya, na nauunawaan ang kapangyarihan ng pinagmumulan tulad ng pag-inom at pagkain? May talento ka, pero kaya mo bang maging katulad niya, na nakikipaglaban sa 17 bata sa cultivation realm ng 5th Ferment Heavenly Emperor? Hindi nila kaya. Ang ganitong uri ng tao ay sadyang nagpapawala ng pag-asa sa mga tao. Sa itaas ng kawalan, nagulat ang grupo ng mga ninuno. Paano naging ganito kakakilakilabot ang batang ito? Ang batas ng sword daw at batas ng formation daw ay parehong makapangyarihang batas na pangalawa lamang sa mga kataas-taasang batas. Ang kakayahang maunawaan ng iisang pinagmumula ng rango 2 ay napakahirap ng makuha. Sa katunayan, nalampasan niya ang pareho ng sabay. Nakakatakot. Hindi kaya hamanin niya talaga ang 17 tao ng mag-isa. Tumawa ng malakas si Heavenly Emperor Profound Secrets at sinabing, haha, ang batang ito ay laging nakakagulat ng mga tao. Lightning, ngayon, sa tingin mo pa rin ba ay makakakuha ng unang pwesto si Ben? Ang ekspresyon ng mukha ni Ancestor Lightning ay naging lubhang pangit. Ang talento ni Mateo ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Nakita ko na dati ang mga kakatwa, ngayon ko lang nakita ang isang kakatwang tao. Dahil sa pangungutya ng Heavenly Emperor Profound Secrets, tanging ang magagawa niya ay manahimik. Pero palihim siyang nanalangin sa kanyang puso, ipinagdarasal na sana'y hindi magkatugma ang sword daw at formation daw ni Mateo. Sa ganoong paraan, may kaunting pag-asa pa rin para sa 17 bata. Siyempre, kung magkatugma sila. Para bang para sampelan ang mga mukha, sa oras na ito, nabuo ang napakalaking True Nirvana sword formation ni Mateo. Tara na. Tingnan natin kung ang 17 sa inyo ay kasing lakas ng sinasabi ng mga alamat. Sabi ni Mateo sa malinaw na boses. Kamakailan lang niya nalampasan ang lahat. Ang buong diwa, enerhiya, at diwa ng kanyang pagkatao ay nasa kanilang tugatog na estado, ang kanyang kumpiyansa ay umaapaw. Bagamat inilabas ng kanyang mga kalaban ang kanilang pinakamalakas na lakas sa pagkakataong ito, hindi siya natakot kahit kaunti. Nagngingit-ngit si Ben at sinabing, lahat, sama-sama kayong sumalakay. Huwag ninyo siyang bigyan ng pagkakataon. Alam din ng grupo ng mga batang hindi mahuhulaan na imposibleng magpigil pa. Bawat isa sa kanila ay itinulak ang kanilang momentum hanggang sa pinakamataas. Putok, putok, putok. Sa loob ng hola, may mga tunog ng pagsabog na parang yumuyugyog sa langit. Halos mabasag na ang hola ng nakapangangilabot na pressure na iyon. Ngunit, sa gitna ng walang katapusang mga batas, para lamang makita ang hindi mabilang na lumilipad na mga espada na walang katiyakan ang pag-ikot at pag-ikot. Mas ligtas pa pala ang depensang iyon kaysa sa hola. Nagulat ang buong kaharian.
Sa sandaling ito, tunay nilang nasaksihan ang tinatawag na hindi magagapi. Sa paspusang pagsalakay ng 17 bata, gaano kahanga-hanga ang momentum. Pero buong pagmamalaking nakatayo lang si Mateo. Kahit gaano pa kalakas ang bagyo sa labas, hindi pa rin siya gumagalaw. Pinagmumulan ng espada sa ikalawang ranggo kasama ang pinagmumulan ng formation daw sa ikalawang ranggo, kasama ang batas ng space-time, ang set na ito ng napakalaking pormasayon ng espada ay isa lamang matatag na kuta. Bukod pa rito, ang mahigit 100,000 espada na ipinatawag ni Mateo ay pawang mga kayamanan ng espiritu ng emperador sa langit. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay sadyang hindi maisip. 2,365. Hindi mabilang na mga ilaw ng espada ang dumaan sa kawalan, hinaharangan ang lahat ng mga atake ng paisa-isa. Gayunpaman, simula pa lamang ito. Nagsimulang lumaban si Mateo. Mabilis at mababangas na enerhiya ng espada ang kumakalat sa buong hola. Ang enerhiya ng espada ay gumala ng walang harang. Sa ilalim ng pagpapalakas ng pinagmumula ng formation daw sa ikalawang ranggo, ang kapangyarihan ng bawat espada ay hindi maisip na napakalakas. Kahit ang 17 bata ay hindi rin ng ahas na madaling makipag-away. Nagbantay si Mateo laban sa mga atake ng lahat at unti-unting pinalawak ang pormasayon ng espada palabas. Ang kanyang paglawak ay hindi masyadong mabilis o masyadong mabagal, bawat hakbang ay ginawa ng napakatatag. Hindi kanya kayang balutin sa pormasayon ng espada. Kung hindi, tapos na tayong lahat. Sigaw ni Ben nang may kaba. Malungkot na sinabi ng isang batang hindi mahulaan, alam ko. Pero hindi ko na kayang magtiis pa. Labis silang lumaban, at inilabas ang lahat ng kanilang mga nakatagong kakayahan. Pero hindi pa rin nila mapigilan ang paglawak ni Mateo. Unti-unti, mahigit 100,000 espada ang tuluyang sumakop sa buong hola, binalot ang lahat sa pormasayon ng espada. Pagpasok sa sword formation, biglang tumaas ang pressure sa 17 bata. Kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga ilusyonaryong swordlights anumang oras. Isang mundo ang isang pormasayon ng espada. Si Mateo ang tunay na may-ari ng lugar na ito. Mula sa pasibong pagtatanggol noong una, hanggang sa pagkukusa na umatake ngayon, unti-unti nang sinira ni Mateo ang kalamangan ng kabilang panig. Ngayon, malapit nang magsimula ang pagpatay. Dahil nakulong sa True Nirvana Sword Formation, ang mga hindi mahuhulang bata ay nahiwalay sa isa't isa at hindi na kayang mag-organisa ng malalakas na pag-atake. Ngayon, pasibo na lang ang kaya nilang ipagtanggol. Puchi! Bigla, hindi mabilang na liwanag ng espada ang tumago sa katawan ng isang hindi mahuhulang bata. Diretso siyang tinusok sa isang salon. Natamba ang unang batang hindi mahulaan. Sa una, hindi nagtagal ay nagkaroon ng pangalawa, pangatlo, at pang-apat. Isa-isang nabawasan ang 17 na bata. Habang ang takot na nararamdaman ay unti-unti ring tumataas. Masyadong malakas ang pang-aapi na idinulot sa kanya ni Mateo. Ang pormasayon ng espadang ito ay talagang walang kahinaang magagamit. Di nagtagal, ibinuhos ni Mateo ang halos lahat ng kanyang pagsisikap kay Tanji. Napakalakas ng lakas ni Tanji. Halos kapantay ni Walter. Pero sinasadya ng lalaking ito na makaakit ng agro para sa kanya kanina, gusto niyang magtulungan ang lahat para maalis siya. Hindi kakalimutan ni Mateo ang sama ng loob na ito. Dahil gusto mo akong awayin, ikaw ang mananagot kung hindi ka mapasama sa top 10. Biglang naramdaman ni Tanji ang matinding pagtaas ng presyon. Paano niya hindi maintindihan ang nangyayari? Sinasadya siyang targetin ni Mateo. Mas gugustuhin pa ni Mateo na hayaan ang iba na mabuhay ng mahirap ng pansamantala kaysa bigyan siya ng pagkakataong makapasok sa top 10. Dahil tinarget siya ni Mateo, nakaramdam lamang si Tanji ng pressure na kayang magpabagsak ng mga bundok at magpabaligtad ng mga dagat na papalapit sa kanya. Iginiit niya ang sarili niyang kapangyarihan sa mga batas ng sukdulan, inilabas ang lahat ng kanyang kakayahan. Ngunit ang kanyang nasasakupan ay unti-unti pa ring kinakain. Sa ganitong bilis, tiyak na mamamatay siya. Mateo, kinikilala ng batang maharlikang ito ang iyong lakas. Wala na akong ibang hinihiling pa, ang makapasok lang sa top 11. Sabi ni Tanji sa malinaw na boses. Ang pagsasabi niya ng mga salitang ito ay katumbas ng pagsuko.
1,000,000 hindi mahuhulaan ng mga bata ang bumaantong hininga, ang mayabang hanggang sa sukdulan na si Tanji, ay talagang bumubuka ng kanyang bibig upang magmakaawa. Kung dati pa ito, hindi nila ito kailanman gugustuhing isipin. Siyempre, hindi rin nila maisip na si Tanji ay hindi man lang nakapasok sa top 11. Ang ipinaglalaban ng huling 19 na taong ito ay ang pinakamataas na mana ng numero 1. Sa huli, hindi man lang siya binigyan ni Mateo ng pagkakataon para sa 10 pinakamataas na mana. Ngumiti lang si Mateo nang malamig nang marinig iyon at sinabing, kailangan mo bang kilalanin ang lakas ko? Isa pa, bobo ka ba? Ang layunin ko ay pigilan kang makapasok sa top 11. Napakahalata naman, hindi mo ba masabi? Tulad ng pag-uudyok mo sa lahat na palibutan at kabkuban ako ng sama-sama. Gustong samuka ng dugo ni Tanji nang marinig niya iyon, hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay hindi pala nagpapakita ng kahit anong paggalang sa kanyang mukha. Posible kayang hindi niya alam kung sino siya. Mateo, huwag kang masyadong malupit at magkikita tayong maayos sa hinaharap. Ang batang maharlikang ito ay inapo ng makapangyarihang Fifth Blight, ang Heavenly Emperor Myriad Spirit. Iharap mo sa batang maharlikang ito ang mukha, at aalalahanan ko ang iyong pabor. Sabi ni Tanji. Marahil ay hindi alam ni Mateo kung sino ang Heavenly Emperor Myriad Spirit, ngunit dapat niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng isang Dave Fifth Blight Powerhouse. Naniniwala siyang marunong pumili si Mateo. Sino ang mag-aakala na tumawa si Mateo ng pangungutya at sinabing, hindi na kailangan. Hindi ko kailangan ang pabor mo. Pwede ka nang umalis at mamatay. Biglang, 10,000 espada ang sabay-sabay na pinakawalan. Si Tanji ay napasigaw lamang ng malungkot at saka siya namatay. Sa huli, huminto siya sa ika-13 pwesto at hindi natalo sa 10 pangunahing mana. Sinasadya ito ng punk na ito. Tiyak na sinadya ito ng punk na ito. Sa labas ng mundo, nagngalit ang mga ngipin ni Heavenly Emperor Myriad Spirit sa puot. Sa tinging iyon, gusto niyang balatan ng buhay si Mateo at lamunin ito ng buo. Si Heavenly Emperor Myriad Spirit ay ang nangungunang major power ng isang lahi ng demonyo, isang sovereign powerhouse ng Dave Fifth Blight. Natural lang na mayroon siyang kwalipikasyon para mapunta rito. Gayunpaman, hindi niya inakala na pagkatapos ilabas ni Tanji ang kanyang pagkakakilanlan, ipinakita pala ni Mateo ang labis na pagwawalang bahala sa kanyang mukha. Sumulyap si Heavenly Emperor Profound Secrets kay Heavenly Emperor Myriad Spirit, gusto sanang tumawa, ngunit pilit niya itong tiniis. Masyadong hindi patas ang pagtawa sa oras na ito. Pero palihim din niya itong hinangaan. Napakakahangahangge talaga ng batang ito, Mateo, para hindi man lang harapin ang isang malakas na Fifth Blight. Biglang nagulo ang kanyang isipan at namangha siyang tumingin sa loob ng hola. Hindi naman siguro gugustuhing patayin ng batang ito si Ben, di ba? Gulat na sabi ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Hindi niya inaasahan na si Mateo ay walang batas at walang pidyo sa ganitong antas, na manggahas pang ang pumatay ng isang inapo ng isang ninunong daw. Hindi niya napigil ang tumingin kay Ancestor Lightning at natuklasan na ang ekspresyon ni Ancestor Lightning ay lalong dumilim. Isang malakas na intensyong pumatay ang kumakalat na. Totoo nga, sa loob ng hola, ginamit ni Mateo ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan at mabilis na lumapit kay Ben. Malinaw na ayaw niyang makapasok si Ben sa top 11. Ang dalawang taong ito ang pinakamasiglang ng uyam, kaya sinasadya silang patayin ni Mateo sa ika-13 at ika-12 na pwesto, na nagpakamatay sa kanila sa matinding depresyon. Sa pormasayo ng espada, namutla ang ekspresyon ni Ben, hindi na niya kayang tiisin pa. Malakas ang opensibong kapangyarihan ng kanyang pinagmumulan ng kidlat, ngunit mas malakas ang dalawang magagaling na pinagmumulan ni Mateo. Hindi kayang labagin ng kanyang mga atake ang depensa ng pormasayo ng espada. Dahil dito, nagulat ang buong Primeval War Realm. Gusto niyang patayin si Ben. Nababaliw na ba siya? Si Ben ay inapo ng Ancestor Lightning. Kahit na malakas siya, kahit kulang ang lakas niya, walang sino man ang nangangahas na hindi siya payagang makapasok sa top 11. Mateo, ang lalaking ito ay talagang kahanga-hanga. Hahaha, may karakter ako, gusto ko.
Gusto ko talagang makita kung paano haharapin ni Mateo si Ancestor Lightning pagkatapos niyang makalabas sa Primeval War Realm. Sa mismong sandaling ito, ang milyong hindi mahuhulang mga bata ay nag-aalab sa kasabikan. Mas masagana pa ang sandaling ito kaysa sa pagkamit ni Mateo ng unang pwesto. Noong una, normal lang ang sinumang mahuhulang batang ito na makakuha ng unang pwesto. Ayos lang si Ben, ayos lang din si Walter, o kahit si Tanji, walang magsasalita. Pero, aalisin talaga ni Mateo si Ben sa 10 pangunahing mana. Ang ika-12 pwesto ay halos kapareho ng ika-1,000 pwesto. Nakamit niya ang kaliwanagan tungkol sa Dao sa Primeval War Realm sa loob ng 1,000 taon. Sa huli, kahit hindi niya makuha ang 10 dakilang mana, isa lamang itong biro. Hinangaan ng lahat ang katapangan ni Mateo. Nakakagulat ang eksenang ito. Kaibigang Crosswell, ang ninunong ito ay si Dao Ancestor Lightning. Maaari mo bang bigyan ng mukha ang ninunong ito at hayaang makapasok si Ben sa top 11? Sa sandaling iyon, isang malapasabog na boses ang nagmula sa itaas ng kawalan, na umalangaw-ngaw sa buong Primeval War Realm. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Dao Ancestor Lightning na magsalita. 2,366. Tinitigan ng malalim ni Heavenly Emperor Profound Secret si Ancestor Lightning ngunit hindi niya ito pinigilan. Ang Dao Ancestor ang pinakamataas na antas ng pag-iral sa mundong ito. Kahit ang mga may kapangyarihan sa banal na lahi ay hindi madaling kumilos. Taglay niya ang kwalipikasyong ito. Kahit na nagsasalita na siya ng malakas sa oras na ito, medyo pangit ang paraan ng pagkain niya. Pero sino ang naglakas loob na magkomento tungkol sa kanya? Bibigyan pa rin siya ng ganitong mukha ni Heavenly Emperor Profound Secrets, basta't hindi siya makikialam sa pwesto ng kataas-taasang mana. Pero sa Primeval War Realm, ito ay lubos ng kumukulo sa kasabikan. Ninuno Kidlat. Si Ninuno Kidlat ang personal na nagsalita. Mukhang mataas talaga ang pagtingin ni Ancestor Lightning kay Ben. Kahanga-hanga talaga itong si Mateo, para mapilitan si Ancestor Lightning na magsalita ng personal. Maaari niyang piliing huwag harapin ang Heavenly Emperor Myriad Spirit, pero ang mukha ng isang Dao Ancestor, hindi naman dapat siyang hindi sumuko, di ba? Dahil napipilitin ang isang Dao Ancestor na mamagitan para sa isang nakababata, ito mismo ay isang talento na may kalawakan. Kahit papaano, sa milyon-milyong batang ito na hindi mahuhulaan, walang makakagawa nito maliban kay Mateo. Tutal, si Ben ay isang makapangyarihang tao na may pagkakataong makipagkompetensya para sa pinakamataas na mana. Pero nang marinig ito, halos gusto ng samuka ng dugo ni Ben. Nakakahiya. Hindi ko inaasahan na ako, si Ben, ay nahulog sa puntong kailanganin pang magsalita ang ninuno. Lihim na kinamuhian ito ni Ben sa kanyang puso. Natigilan din si Mateo nang marinig ito. Nagtataka pa rin siya kung bakit napakalakas ng batas ng kidlat ni Ben. Hindi niya inakalang inapo pala siya ng ninunong kidlat. Nang magsalita si Ancestor Lightning, natahimik din si Mateo. Nakatingin sa kanya ang lahat, hinihintay siyang magsalita. Pagkatapos ng mahabang panahon, biglang bumukas ang bibig ni Mateo at sinabing, kung papayagan ko siyang makapasok sa top 11, kaya ko yan. Pero kailangan ko ng pangako mula kay Ancestor Lightning. Napaawang ang bibig ng lahat na may mga tinging hindi makapaniwala. Nakikipagtawaran ba talaga ang lalaking ito sa isang Dao Ancestor? Masyadong matapang ang kutob niya. Sa pagkakataong ito, si Ancestor Lightning naman ang tumahimik. Magsalita ka. Hanggat hindi ito masyadong kalabisan, maaaring sumang-ayon ang ninunong ito. Sabi ni Ancestor Lightning matapos itong pag-isipan. Sabi ni Mateo, gusto kong humingi ng tulong kay Ancestor Lightning para makuha ko ang Tear of Life. Nang marinig ito ni Ancestor Lightning, huminto siya ng bahagya at sinabing, isang luha ng buhay. Hey, batang lalaki, ang yabang ng mga sinasabi mo. Alam mo ba talaga kung ano ang luha ng buhay? Tumanggaw si Mateo at sinabing, alam ko naman talaga. Kaya nga kailangan kong hilingin kay Ancestor Lightning na kumilos. Hindi na siya yung taong ignorante noon pa at natural lang na naiintindihan niya ang tungkol sa Tear of Life. Ang bagay na ito ay isang produktong higit sa mga patakaran. Mahalaga hanggang sa nanindig balahibo ang mga tao.
Lilito lamang ito minsan kada 100 milyong taon. At ang bagay na ito ay hindi pa kailanman dumaloy palabas sa labas ng mundo noon. Puro mga alamat lang ang naroon sa labas ng mundo. Ang bagay na ito ay umiiral lamang sa mga kamay ng mga ninuno ng Dao. Medyo malamig ang tono ng boses ni Ancestor Lightning at sinabi niya, hindi ito magagawa. Lumipat ka na lang ng iba. Pero umiling si Mateo at sinabing, pasensya na, wala nang ibang hiling si Crosswell na ito, ang Tear of Life lang ang hinihiling ko. Dahil hindi ito magagawa ni Senior, hindi na rin magpapakita ng awa si Crosswell na ito. Gaya ng sabi niya, inudyukan niya ulit ang pagbuo ng espada, planong patayin si Ben. Natigilan ang lahat. Ang lalaking ito ay talagang kahanga-hanga. Isa siyang ninunong Dao. Hindi talaga siya nagpakita ng kahit anong ekspresyon. Bro, ang lakas ng loob mo. Sa ibabaw ng kawalan, narinig ang galit na boses ni Ancestor Lightning. Malamig na sinabi ni Mateo, gusto akong patayin ng 17 taong ito. Sina Ben at Tanji ang mga pasimuno. Dahil nabubuo na ang mga sama ng loob, bakit ko hahayaang makuha nila ang mana? Kahit na maaaring may pinakamataas na katayuan ang Senior, gusto mong sumuko itong Crosswell na ito ng puro salita lang pero walang pangako. Pasensya na, hindi ko magagawa. Habang sinasabi niya, itinuro ni Mateo ang kawalan, at hindi mabilang na mga ilaw ng espada ang sumugod patungo kay Ben. Ang milyong hindi mahuhulang mga bata ay nanood hanggang sa sila ay napanganga ng mapanganga habang nakanganga ang kanilang mga bibig. Siyam na dakilang ninunong daw, sila ang mga tunay na soberano, mga kataas-taasang amo. Sila ang mga pinakamataas na nilalang sa Heavenspan World na ito. Ang populasyon ng Heavenspan World ay trilyon-trilyon, ngunit siyam na tao lamang ang nakarating sa kaharian na ito. Ang kanilang mga salita ang siyang utos ng imperyo. Ito ay kumakatawan sa makalangit na Dao. Ngayon, papatayin talaga ni Mateo si Ben sa harap niya. Maging ang Heavenly Emperor Profound Secrets ay mayroon ding malasalamin na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ganito pala kitigas ang ulo ni Mateo. Ang mukha ng isang ninunong Dao, hindi nagpapakita ng kahit anong gusto niya. Talagang nakakagulat. Kailangan malaman ng isa, kahit siya ay kailangang magpakita ng kahit anong mukha sa mga ninuno ng Dao. Siyempre, habang ang sorpresa ay sorpresa, nagbantay din siya laban sa Ancestor Lightning. Kung maglalakas loob siyang gumawa ng hakbang, tiyak na kikilos siya. Sinimulan niya ang labanan ng mga henyo sa pagkakataong ito para sa pangunahing bagay na mahalaga sa sangkatauhan, at hindi lamang para kay Ancestor Lightning. Ngayon, malinaw na nakuha na ni Mateo ang posisyon ng kataas-taasang mana. Hindi niya kailanman hahayaang labagin ni Ancestor Lightning ang mga patakaran. Sumulyap sa kanya si Ancestor Lightning, tila alam na ang iniisip niya, at biglang nagsalita, tumigil ka. Maaaring lumitaw muli ang Tear of Life sa loob ng 1,000 taon. Maipapangako sa iyo ng ninunong ito na kapag dumating ang panahon, matutulungan kitang kumilos ng 1 beses. Kung magtatagumpay man ito o hindi, depende ito sa iyong sariling kapalaran. Ito na ang aking kayamanan. Nang marinig iyon ni Mateo, ngumiti siya ng napakaganda at sinabing, sige, deal. Senior, manampa ka ng isang Heavenly Dao Oath. Kapag kikilos ka na ngayon, dapat mong gawin ang iyong makakaya. Maitim ang mukha ni Ancestor Lightning, ngunit isinumpa pa rin niya ang panunumpa ng langit. Pagkatapos marinig ni Mateo ang panunumpa ng langit na Dao, sa wakas ay nakahinga na rin siya ng maluwag. Para buhayin si Mary Chris, kalimutan mo na ang pag-asar kay Ancestor Lightning, kahit nabutas ito sa langit, gagawin niya rin iyon. Nang makuha ang pangako ng Ancestor Lightning, biglang inikat ng pormasayo ng espada ni Mateo ang dulo nito at sumugod patungo sa iba. Gayunpaman, matapos mapatay ang isang tao, pinatay niya si Ben nang walang anumang pag-aalinlangan. Sa wakas, si Ben ay nasa 11 pwesto, na siyang huling pwesto sa pagmamana. Nang makita ni Ancestor Lightning ang eksenang ito, ang kanyang ekspresyon ay namumula sa galit. Hindi talaga alam ng batang ito ang buhay mula sa kamatayan. Hindi ba pwedeng hayaan mong mas maganda pang matalo si Ben? Maganda rin ang pagkakuha ng pangalawang o ikatlong pwesto. Ang mga sumunod na labanan ay wala ng kahit kaunting kapanapanabak.
Sumugod si Mateo isa-isa, at mabilis na pinatay ang 17 bata. Sa loob ng malaking hola, tanging sina Mateo at Walter na lang ang natitira. Hindi ko inaasahan yun sa huli, kami pa rin ni Brother Juan ang maghaharap. Natatawang sabi ni Mateo. Ngumiti si Walter ng mapait at sinabing, hindi ko rin inaasahan na gagamitin mo pala ang ganitong paraan para makipag-away sa akin sa huli. Sa loob lamang ng ilang araw, malayo na ako sa pagiging kapareha mo. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung hindi lalaban, sino ang nakakaalam? Si Brother Juan ang pinakamatalentadong taong nakita ng Crosswell na ito. Naantig si Walter, pinagmamasdan siya ni Mateo. Sa totoo lang, sa puntong ito, hindi na mahalaga kung lalaban o hindi. Walang mag-aakalang mananalo siya laban kay Mateo. Kahit siya mismo ay hindi naniwala. Pero pinagmamasdan siya ni Mateo. Hindi man lang nagpakita ng mukha si Mateo bilang isang ninuno ng Dao, pero binigyan siya ni Mateo ng mukha. Bigla niyang natuklasan na si Mateo ay isang taong may lubos na prinsipyo. Ang ayaw niya, kahit idiin mo pa ng talam ang leeg niya, hindi pa rin siya uurong. Ang nagustuhan niya, kahit ipaglaban mo pa ang buong mundo, lalaban din siya kasama mo. Sulit na sulit ang pakikipagkaibigan na ito. Bigla siyang napuno ng matayog na damdamin at tumawa ng malakas habang sinasabing, sige, kung gayon, piliin natin kung sino ang mananalo. Sa pagkakataong ito, huwag ka nang magpigil pa. Ngumiti si Mateo at sinabing, dapat lang. Ang malaking labanan ng dalawang tao ay tumagal ng isang buong araw at isang gabi. Hindi naging madali ang naging desisyon ni Mateo, karapat-dapat lang na si Walter ang maging pinakamagulo sa mga batang hindi mahuhulaan. Hanggang sa huli, binawasan niya ang banal na diwa ni Walter, bago niya ito pinatay. Sa paglapit dito, sa wakas ay nagtapos na ang labanan ng mga henyo. 2,367. Ugong. Biglang nayanig ang lupa at noga ang mga bundok. Sa Primeval Realm, 3 matatayog na palasyo ang umangat mula sa ilalim pataas, at dahan-daang lumipad sa ere. Iba-iba ang laki ng 3 palasyo. Ang pinakamalaki ay may sukat na 100,000 talampakan. Samantalang ang pinakamaliit ay 1,000 talampakan lamang. Napakalakas na aura ng batas. Ito ang mga palasyo ng mana. Nakakagulat, ang pinakamaliit, ang pag-alunalo ng batas nito ang pinaka-nakakatakot. Maaari kayang iyon ang nag-iisa at tanging kataas-taasang mana. Talagang inggit sila. Ito ang creme de la creme ng mga mana ng sangkatauhan. Bawat isa sa 1,000,000 hindi mahuhulang mga bata ay nagpakita ng labis na inggit na mga ekspresyon. Iilang libong tao lamang ang nakapasok sa mga banal na templo ng mana. Siyempre, ang pinakakinaiinggitin ng mga tao ay ang Mateo pa rin na kayang magmonopolyo ng isang templo. Gusto talaga nilang malaman kung anong uri ng mana ang nasa loob ng pinakamaliit na templong banal ng mana na iyon. Tapos na ang labanan ng mga henyo. Maaaring umalis ang mga hindi nakakuha ng mana. Gayunpaman, nagsimula na ang labanan sa araw ng paghuhukom. Walang sino man ang maaaring lumayo sa pangyayaring ito. Kung ang sangkatauhan ay hindi magkakaisa, maaari lamang tayong maging alipin ng banal na lahi. Lahat kayo, kumilos ng maayos. Sa ibabaw ng kawalan, narinig ang babalang boses ng Heavenly Emperor Profound Secrets, na nagpalamig sa puso ng lahat. Hindi nagtagal, ang bilang ng 1,000,000 hindi mahuhulang mga bata ay agad na naglaho. Sila ay inilabas na ng Heavenly Emperor Profound Secrets mula sa Primeval War Realm. Ang mga nanatili sa Primeval War Realm ay 1,000 katao na lamang ang natitira. Sa ngayon, papasok kayong lahat sa mga palasyo ayon sa inyong ranggo. Mateo, kayo ang nakakuha ng unang pwesto, pumasok sa pinakamaliit na palasyo. Si Walter at ang iba pang 10 tao, pumasok sa pangalawang palasyo. Ang iba ay papasok sa ikatlong palasyo. Bibigyan pa rin kayo ng matandang ito ng 10 taon, na 1,000 taon din ang haba. Kung gaano karami ang inyong mauunawaan, ay depende sa inyong mga sarili. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nawala ang boses ni Heavenly Emperor Profound Secrets. 1,000 hindi mahuhulang bata ang nagpalitan ng tingin. Mayroon ng isang taong nagsimulang lumipad patungo sa direksyon ng mga palasyo ng mana.
Inako ni Mateo ang kanyang responsibilidad at lumipad patungo sa pinakamaliit na palasyong iyon. Nang makita ni na Walter at ng iba pang kasamahan ang eksenang ito, lahat sila ay nagpakita ng inggit, selos, at puot. Sa simula, dapat sana'y kasama nila ang lugar na ito. Sa huli, may naghagis ng susi sa paggawa nito, at sila ay naharang ni Mateo. Sa kanilang bilog ng mga henyo na nasa pinakamataas na antas, ngayon lang sila nakarinig ng ganitong tao noon. Saang lupalop ng mundo ba nanggaling ang lalaking ito? Kung tungkol naman sa mga usapin ng mundo ng alchemy, hindi nila ito kailanman bibigyang pansin. Hindi karapat-dapat banggitin sa kanila ang mundo ng alchemy. Sa Doomsday Battle, ang mundo ng alchemy ay nagkaroon ng maliit na epekto sa katauhan. Natural lamang na hinamak din nila ito. Tumigil ka na sa pagtingin-tingin. Tumigil ka na sa pagtingin at malalanta ang mga mata mo. Mabagal ang oras, bilasan mo at unawain ang Tao. Sa oras na ito, biglang ngumiti si Walter, sabay talon patungo sa pangalawang palasyo. Tila napakatagal ng 1,000 taon, ngunit kung tungkol sa pagkakaroon ng kaliwanagan sa Tao, ito ay isang pitik lamang ng daliri. Kung hindi, bakit hindi magiging kasing husay ni Mateo ang kapangyarihan ng mga batas ng mga matatandang halimaw na nabuhay ng 1 trilyong taon? Kahit pa ang mga ito ay pawang mga kababalaghan sa mga henyo, ang 1,000 taon ay hindi talaga maituturing na mahaba. Pagpasok niya sa palasyo, isang malakas na kapangyarihan ang tumama sa kanya ng diretso, na halos mawala ng hininga. Isa na naman itong espasyo sa loob ng palasyo. Sa tumpak na pagsasalita, ito ay isang vortex na binubuo ng batas ng oras at batas ng espasyo. Susmariosep. Ang makapangyarihang batas ng espasyo-panahon. Kahit na ang kapangyarihang ito ng batas ay hindi umabot sa kapangyarihan ng mga patakaran, hindi rin ito malayo, di ba? Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, hindi niya napigil ang huminga ng malalim. Ang dalawang kapangyarihan ng batas na ito ay sadyang napakalakas. Ito ay napakalakas hanggang sa punto na siya, ang mapagmataas na anak ng langit, ay namangha rin dito. Masasabing napakalakas na ng kanyang mga natamo sa batas pangkalawakan. Pero kumpara sa space-time vortex sa harap niya, napakaliit lang nito kung ikukumpara. Sabi ng Heavenly Emperor Profound Secrets, ang kapangyarihan ng mga batas na ito ay pinino lahat ng mga pangunahing powerhouse ng sangkatauhan na namatay noong nakaraang panahon. Hindi ba't nangangahulugan iyon na ang mga pangunahing kapangyarihan ng sangkatauhan noon ay maaaring linangin ang dalawang uri ng kataas-taasang batas na ito na malapit sa antas ng Tao Ancestor ng sabay? Ito rin ay masyadong nakakatakot. Biglang may naisip si Mateo, at mas lalong lumakas ang gulat sa kanyang puso. Tila noong huling panahon, ang sangkatauhan ay talagang maluwalhati hanggang sa sukdulan. Dahil kayang linangin ang dalawang dakilang kataas-taasang batas sa ganitong antas, ang kanilang lakas ay malamang na hindi na mas mababa kaysa sa mga Tao Ancestors, tama ba? Ang ganitong uri ng makapangyarihang pag-iral ay bumagsak din sa Doomsday Battle. Hindi talaga naglakas loob si Mateo na isipin kung gaano kalakas ang mga ninuno ng banal na lahi. Malamang, ang nagawa nilang pakilyusan ay hindi lamang ang kapangyarihan ng mga batas, kundi ang kapangyarihan ng mga patakaran. Habang lalo niyang nauunawaan ang maluwalhating nakaraan ng sangkatauhan, lalo ring nauunawaan ni Mateo ang kapangyarihan ng banal na lahi. Siyempre, mas naunawaan din niya ang mga alalahanin ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Dahil sa lakas ng sangkatauhan ngayon, wala nang pag-asa pang manalo. Kahit sino pa ang banal na anak, si Daymeld, kahit ano pa ang siyam na nakatatanda ng profound lineage, kahit ano pa ang Daymeld, hindi lahat ng ito ang pinaka-nakakatakot na nilalang. Ang pinaka-nakakatakot pa rin ay ang mga ninuno ng banal na lahi. Ang kanilang lakas ay sadyang hindi maisip. Dahil kayang talunin ang isang maluwalhating sangkatauhan hanggang sa malapit ng maputol ang kanilang mga pamana, at hindi naman lang mabawi ang kanilang sigla sa loob ng isang panahon, ang takot ng banal na asensya ay kitang-kita sa isang sulyap. Hay nako, hindi ko lang alam kung kumusta na si Megan ngayon. Biglang nakaramdam ng lungkot si Mateo. Brata, nararamdaman ng ninunong ito ang kapangyarihan ng batas ng espasyo-oras sa iyo. Sa kasamaang palad, napakahina nito. Ikaw ba ang numero 1 henyo na pinili ng batang iyon na si Profound Secrets? Napakahina.
Bigla, isang mahinang multo ang lumabas mula sa space-time vortex, nakatingin kay Mateo ng may dismayadong tingin. Nang marinig iyon ni Mateo, hindi napigilan ang ekspresyon niya na maging kakaiba. Nilipol niya ang 17 pinakamahuhusay na henyo ng Heavenspan World gamit lamang ang kanyang kapangyarihan para makatayo rito. Ngunit nang marating niya ang bibig ng matandang ito, siya ay nanghina ng husto. Gayunpaman, naiintindihan din niya ang iniisip ng matanda. Tutal, ang kapangyarihan niya sa mga batas ay talagang napakahina kumpara sa space-time vortex na nasa harap niya. Yumuko si Mateo sa matanda at sinabing, binabati ni Junior Mateo ang senior. Ang matandang lalaking ito ay namatay para sa sangkatauhan, karapat-dapat siya sa pana ni Mateo. Nakikita niya na ang matandang lalaking ito ay hindi isang natitirang kaluluwa, at hindi rin isang natitirang kaisipan. Isa lamang siyang natitirang kapirasong kamalayan na nasa kapangyarihan ng mga batas. Iyon lang. Ngunit ang kaunting kamalayan pa lamang ay nakapagparamdam na kay Mateo ng takot nang makita siya. Makikita kung gaano siya kay takot bago siya namatay. Kumaway ang matandang lalaki at sinabi kay Mateo, napakahina mo para tanggapin ang mana ng ninunong ito. Umalis ka na. Hindi napigilan ni Mateo ang mabigla nang marinig niya iyon. Hindi man lang ba siya binibigyan ng pagkakataon ng matandang ito. Hindi napigilan ni Mateo ang pagtawa at sinabing, hindi pa nasusubukan ito ni Senior. Paano mo nalaman na hindi matatanggap ni Junior ang mana? Malamig na sinabi ng matanda, ang batas ng espasyo-oras ang pinakamalalim at pinakamisteryosong kapangyarihan ng batas sa mundo. Lalo na ang pag-abot sa antas ng pinagmulan, hindi ito ang naiisip mo. Maganda ang batas ng espasyo mo, pero isa lamang itong aksesorya sa sword daw. Halos imposibleng marating ang antas ng pinagmulan. Tungkol naman sa batas ng oras, mas mahalaga pa ito. Naniniwala akong mayroon ka ring ideya sa puso mo, hindi ba? Kaya, huwag mong sabihin kung gaano ka katalino. Hindi mo lang talaga magagawa. 2,368. Hindi mo magagawa. 3 salita lamang ang nagpakita ng buong paghamak at pag-alipusta ng matanda. Pero para kay Mateo, ito pa rin ang unang beses na marinig niya ang isang taong nagsasabi ng 3 salitang ito sa kanya ng ganito. Kahit sa Immortal Grove World o sa Heavenspan World, ang talento ni Mateo ay palaging kahanga-hanga. Maging ang mga walang kapantay na talento tulad nina Walter at Ben ay dinurog din ni Mateo hanggang sa hindi na nila maiangat ang kanilang mga ulo. Pero ang matandang lalaki sa harap niya ay talagang nagtaas ng ilong sa kanya. Kahit na hindi pumapayag ang junior na ito, mukhang wala nang mas magandang pagpipilian ang senior. Dahil wala nang masyadong oras ang sangkatauhan. 10 taon lang ang ibinigay sa atin ng Senior Profound Secrets, na 1,000 taon din. Walang pakialam si Mateo habang nakangiting sabi. Isang malaking kapangyarihan na kayang ayalay ang kanyang buhay para sa sangkatauhan, hindi naniniwala si Mateo na mapapanood niya ang sangkatauhan na maglakad patungo sa kapahamakan. Sa Primitive War Realm, ang ginagamit ni Mateo ay hindi ang kanyang pangunahing katawan. Kaya naman, hindi matukoy ng matanda ang edad ng kalansay. Sa paningin ng matanda, ang kaunting pag-unawa ni Mateo sa batas ay walang kabuluhan. Kung alam lang niya na ilang libong taon na ang nakalipas simula nang mag-cultivate si Mateo hanggang ngayon, malamang hindi na siya mag-iisip ng ganoon. Bahagyang kumunat ang noo ng matanda at sinabing, ang populasyon ng tao ay mahigit 1 bilyong trilyon. Maaari kayang kahit isang medyo kapani-paniwalang henyo ay hindi na matagpuan ngayon. Ngumiti si Mateo at umiling, at sinabing, natatakot ako na napakahirap talaga nitong hanapin. Senior, bakit hindi mo muna hayaang subukan ko muna? Bumantong hininga ang matanda at sinabing, malalalim na mga lihim, nakakadismaya rin ang batang yan. Nag-aral siya ng batas sa space-time ng maraming taon at 1:100 ratio lang ang naintindihan niya. Kalimutan mo na yan, dahil ikaw ang nasa unang lugar, hayaan mo na lang na subukan mo, para sumuko ka na rin. Sige na. Hanggat kaya mong mabuhay ng 2 oras sa space-time vortex, maituturing na nakagawa ka ng ilang maliliit na tagumpay. Gayunpaman, imposible iyon. Hindi maiwasang tumingin ni Mateo sa space-time vortex. Doon, 2 kapangyarihan ng batas ang marahas na nagbabanggaan, na nagpabaliktad sa espasyo-oras.
Sa ganoong klase ng kapaligiran, anumang bagay na madala ay magkakawatak-watek dahil sa dalawang uri ng kapangyarihan ng mga batas. Sinubukan ni Mateo na magpaputok ng isang bala ng banal na asensya dito. Sa huli, nilamon ito nang hindi man lang nakakapagpaalab ng alon. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang naging matamlay ang ekspresyon ni Mateo. Ang mabuhay ng 2 oras sa space-time vortex na ito ay talagang isang napakahirap na bagay. Nang makita ng matandang lalaki ang seryosong ekspresyon ni Mateo, mayabang niyang sinabi, "Bata, alam mo na kung gaano ito kalakas ngayon." Malalim na lihim ang batang iyon na 1 oras lang ang kaya niyang manatili sa loob. Hipiuan ang puso mo at tanungin ang sarili mo. Pakiramdam mo ba ay mas magaling pa ang talento mo kaysa sa kanya? Si Heavenly Emperor Profound Secrets ang talagang pinakamahuhusay na henyo simula noong panahong ito. Tungkol sa puntong ito, kahit ang mga Dao Ancestors ay walang paraan para itanggi ito. Hindi siya isang Dao Ancestor, ngunit ang kanyang lakas ay hindi naman nababalewala sa mga Dao Ancestors. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, "Senior, iba-iba ang talento ng bawat tao. Ang talento ng Senior Profound Secrets ay nasa paghula ng Heavenly Dao, at hindi sa batas ng space-time. Kaya sa batas ng space-time, kahanga-hanga na naabot niya ang hakbang na ito." Tumawa ang matanda at sinabing, "Kung gayon, ang ibig mong sabihin ay mas mataas pa ang talento mo kaysa sa kanya." Tumawa rin si Mateo at sinabing, "Hindi ko sasabihin yan. Kaya mas mabuting subukan ko na lang." Pagkatapos magsalita, tumalon siya, papasok sa space-time vortex. Bago pa man makapasok ang kanyang figure sa kaibuturan ng vortex, ang sensasyong napunit na dulot ng 2 uri ng batas ay nakapagparamdam na sa kanya ng matinding pagkalito na sana'y hiniling na lang niya na sana'y mamatay na lang siya. Ang rehiyong ito ng kalawakan ay hindi isang kumpletong espasyo, kundi isang vortex na ganap na pinag-ugat ng batas ng oras at batas ng espasyo. Anumang bagay, hanggat nakapasok ito sa rehiyong ito, ay mapupunit. Hindi rin exception ang mga tao. Pakiramdam ni Mateo ay parang may libu-libong espada na hinihiwa ang kanyang laman at dugo ng pira-piraso. Pilit na hinihiwa sa libu-libong piraso. Ang ganoong klase ng sakit ay hindi kayang ilarawan ng mga salita. Sa isang kisap mata, halos magkapira-piraso si Mateo, parang patay na patay. Pakiramdam ni Mateo ay napakalalim na ng kanyang pagkakaintindi sa batas ng espasyo-oras. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya makakapasok. Nakakahiya ito. Hindi nagtagal, muling nanigas ang pisikal na katawan ni Mateo. Walang kahit anong pamumula ang mukha niya. Ang matinding sakit na parang hiniling na sana'y mamatay na lang siya ay tila nangyayari pa rin sa kanya, hindi maalis-alis. Ang ganoong uri ng pakiramdam ay sadyang nagpapawala ng pag-asa sa mga tao. Natatawang sabi ng matanda kay Mateo, "Haha, bata, ito ba ang talentong ipinagyayabang mo? Masyadong mababaw ang pag-unawa mo sa batas ng space-time." Naging seryoso ang ekspresyon ni Mateo at tumango, "Totoo ang sinabi ng senior, mukhang masyadong mababaw ang pagkakaintindi ko sa batas ng space-time." Ulit. Hindi nagatubili si Mateo, at muling tumalon sa vortex. Naroon pa rin ang sakit ng paghiwa-hiwain sa libu-libong piraso. Bawat talam ay dumadaan sa mga nerbiyos, na umaabot sa bawat sulok ng katawan. Masyadong nakakatakot. Tinangka ni Mateo na gamitin ang kapangyarihan ng batas ng espasyo-oras upang labanan ang walang katapusang paghiwa na ito. Ngunit lahat ay walang saysay. Hindi pa rin siya makapasok sa vortex at direktang pinigilan siya. Sa pangalawang revival, medyo namutla ang kutis ni Mateo. Ang sarap ng paghiwa-hiwain sa libu-libong piraso ay talagang hindi ko matiis. Ang sakit ng nerve annex-tribulation ay lubhang nakakatakot na. Pero kumpara rito, para lang itong isang apprentice sa piling ng isang makapangyarihang mangkukulam. Huminga ng malalim si Mateo at muling lumapit sa gilid ng vortex. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya muling sumubok. Natuklasan ng matandang lalaki na nanginginig ang buong katawan ni Mateo. Iyon ang likas na nararamdaman ng katawan niya na takot. Sa ilang libong taon na ito, ilang malalaking labanan at gaano karaming sakit at pagdurusa ang naranasan ni Mateo. Hindi pa siya natatakot noon. Pero sa pagkakataong ito, natakot siya. Ayaw niyang matakot, pero tapat ang katawan niya.
Bata, sumuko ka na. Masyadong mahina ang lakas mo. Ang batang iyon ay umaasa sa makapangyarihang cultivation realm ni Dave Fifth Blight para mabuhay sa space-time vortex. Hindi ito kayang gawin ng iyong law comprehension, at hindi rin ito kayang gawin ng iyong cultivation realm. Walang posibilidad na makaintindi. Sa tingin mo ba ay sinasadya ng ninunong ito na pahirapan ka? Hindi napigilan ng matanda ang pagtawa nang makita ang hitsura ni Mateo. Natural lang na alam niyang isang henyo si Mateo sa kasalukuyang panahon. Dahil nakapasok siya sa kataas-taasang pamana na ito, imposibleng maging isang ordinaryong tao. Pero hindi pa rin siya umabot sa kanyang pamantayan. Hindi niya sinasadyang pahirapan si Mateo, nagsasabi lang siya ng totoo, iyon lang. Hindi nagsalita si Mateo, nanginginig niyang iniunat ang isang paa. Isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang naging dahilan upang hindi niya sinasadyang madala ang kanyang katawan sa vortex. Sa pagkakataong ito, naging pasibo siya. Ngunit, dahil sa sobrang takot ng kanyang katawan, wala na siyang oras para gamitin pa ang kapangyarihan ng batas ng spacetime sa pagkakataong ito at direktang nullipole. Nang maglakad siya papunta sa gilid ng vortex sa ikaapat na pagkakataon, mas lalong lumakas ang panginginig ng kanyang katawan. Halos nanginginig ang paa ni Mateo. Makikita kung gaano takot ang katawan niya. Gayunpaman, nanginginig pa rin niyang iniunat ang isang paa at muling nadala sa vortex ng malakas na puwersa ng pagsipsip. Pagkatapos, muli siyang nilipol. Parang ganun lang, paulit-ulit lang. Sa bawat pagkakataon, direkta siyang nakukulong ng batas ng spacetime. Pero tumalon pa rin siya sa vortex ng walang mag-aalinlangan. Unti-unting naging seryoso ang mukha ng matanda mula sa pangungutya noong una. 2,369. May gulat na sabi ng matanda, baliwalain mo ang talento, ang tibay ng loob ng batang ito ay hindi mababa sa tibay ng loob ng matanda. Gaya ng sinabi ng Sacred Ancestor High Priest noon, ang ugali ang susi sa pagiging isang supreme powerhouse. Para makamit ng matandang lalaki ang isang kataas-taasang posisyon, at madaig ang dalawang kataas-taasang batas ng sabay, natural na hindi na kailangang sabihin pa ang lakas ng kanyang ugali. Pero hindi niya inakala na si Mateo ay mayroon palang ganoon kalakas na tibay ng loob. Naunawaan niya na ang sakit ng paghiwa-hiwalayan sa libu-libong piraso ay hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Lalo na iyong mga tinatawag na henyo, ang kanilang mga puso ay mas mataas pa sa langit. Kaya paano nila natitiis ang ganitong uri ng di makataong pagpapahirap? Isa pa, hindi lang ito nangyari kahit isang beses. Paulit-ulit lang iyon. Halatang takot na si Mateo, hanggang sa hindi na siya makalakad ng normal. Pero pinilit pa rin niya ang sarili na tumalon pababa ng paulit-ulit. Sa lugar na ito, hindi magkakaroon ng tunay na kamatayan. Ngunit ang paghihirap na ito ay 1,000 beses, 10,000 beses, mas nakakatakot pa kaysa sa kamatayan. Ang pinaka-nakakatakot ay hindi ang kamatayan, kundi ang malinaw na pagkaalam na ang proseso ng kamatayan ay lubhang nakakatakot, ngunit wala siyang ibang magawa kundi harapin ito. Maaari bang piliin ni Mateo na huwag itong harapin? Siyempre kaya niya. Gayunpaman, determinado niyang harapin ito. Magiging manhid ba ang kamatayan? Hindi. Sa bawat pagbagsak niya sa spacetime vortex, ang sakit ng bawat talon ay nagpapaalala kay Mateo na isa na naman itong samsara. Hindi niya kayang manhid. Hindi lang siya magiging manhid, kundi ang takot na iyon ay titindi rin kasabay ng pag-ulit, at lalago sa bawat araw na lumilipez. Ang katawan ni Mateo ay nagbago rin mula sa bahagyang panginginig hanggang sa parang pagkirot kalaunan. Ayaw niyang manginig, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Sa bawat pagtalon niya, kailangan niyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas. Pero kapag tumalon siya pababa, mamamatay siya. Pagkatapos, isa na namang samsara. Bata, ano ang sumusuporta sa iyo para gawin ang mga bagay na ito ng ganito? Pagkalipas ng 3 araw, sa wakas ay hindi na napigilan ng matanda na tanungin si Mateo. Tumayo si Mateo sa gilid ng vortex, humarap sa matanda, at nakangiting sinabi, may dahilan ako na wala akong ibang magagawa kundi ang maging malakas. May mga taong naghihintay pa rin sa akin na umalis at magligtas. Siyempre, hindi ko rin basta-basta papanoorin ang pagkaubos ng sangkatauhan.
Naantig ang matandang lalaki at sinabing, siguradong napakahalaga ng mga taong iyon sa iyo. Tumanggaw si Mateo at sinabing, ang pag-ibig ng buhay ko. Bumantong hininga ang matanda at sinabing, itanong mo nga kung ano ang pag-ibig, ang gumagabay sa mga tao hanggang sa paghiwalayin sila ng kamatayan. Bata, napaka-determinado mo. Napakaikli lang talaga ng 1,000 taon. Sa talento mo, malamang hindi mo mauunawaan ang pagmamana ng espasyo-oras. Hindi naman sa masyadong maikli ang oras, pero masyadong mahirap ang batas ng espasyo-oras. Napakalaking mana, paano ito mauunawaan sa loob lamang ng 1,000 taon? Kalimutan mo na ang pag-unawa, kahit ang pagtayo sa vortex ng 1 oras ay mas mahirap pa kaysa sa pag-akyat sa langit. Hindi pinansin ni Mateo ang panaghoy ng matanda, at muli siyang tumalon, sabay talon pababa. Siyempre, ang conclusion ay palaging nakakagulat na magkatulad. Kasabay ng paglipas ng panahon, ang oras na nakatayo si Mateo sa labas ng vortex ay humahaba rin ng humahaba. Para sa kanya, ang paggawa ng huling hakbang ay nangangailangan ng matinding lakas ng loob. Sa isang kisap mata lang, 30 taon na. Sa loob ng 30 taon na ito, hindi na matindaan ni Mateo kung ilang beses siyang namatay. Ngunit hindi siya maaaring magtagal sa loob ng vortex. Na nangangahulugan din na hindi siya lumampas sa hangganan. Gamit ang 30 taon na pagsisikap na walang saysay, nagmukha itong isang napakakamangmangan sa paningin ng mga nakamasid, ngunit hindi iyon ang iniisip ni Mateo. Ang pinaniniwalaan niya ay hanggat tumatagal ang panahon, ang isang tungkod na bakal ay maaaring gilangin at gawing karayom. Bata, gusto mo pa rin ba talagang magpumilit? Sa ganitong bilis, hindi nakakayanin ng isip mo ang pagbagsak. Sa oras na iyon, kahit hindi mamamatay ang pisikal mong katawan, isa ka pa ring hanggal. Binata, bakit ka naman magpupumilit ng ganito? Hindi na napigilan ng matanda ang panghihikayat muli. Ngumiti si Mateo at sinabing, paano magkakaroon ng maayos na paglalakbay sa mundong ito? Gusto mong makuha ang pinakamataas na mana, pero ayaw mong sumugal, paano magkakaroon ng ganito kagandang bagay sa mundong ito? Senior, hindi mo na ako kailangang kumbansihin pa. Pagkatapos niyang sabihin ito, lumingon siya at gustong tumalon. Kakalabas lang ng paa niya pero umatras ulit. Nang makita ito ng matanda, ngumiti ito at sinabing, bata, sumuko ka na rin ba? Hindi naman sa minamaliit ka ng ninunong ito, pero ang totoo ay wala kang ganitong lakas. Pero ngumiti si Mateo ng masigla at sinabing, mukhang may naintindihan ako. Maraming salamat, Senior. Nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki, ngunit nakita niyang tumalon si Mateo, muling pumasok sa vortex. Pero sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Mateo ang batas ng espasyo-oras. Tumalon siya papasok sa vortex nang walang anumang sagabal ng ganoon lang. Nang bumalik si Mateo sa pampang, blanko ang tingin ng matanda habang sinasabi, ano ang naintindihan mo? Akala pa rin niya ay naiintindihan na ni Mateo, ngunit sa huli, tila walang anumang pagbabago ang nangyari. Sinasadya ba ng batang ito na linlangin ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapamukhang misteryoso? Ngumiti si Mateo at sinabing, sabi ni Senior, masyado raw akong matigas ang ulo. Totoo nga. Matagal ko nang iniisip na gamitin ang aking spatial law para labanan ang space-time vortex dito. Hindi pareho ang antas ng kapangyarihan ng dalawa, kaya anong pag-unawa ang mapag-uusapan? Isa pa, sinabi ni Senior noon na ang aking spatial law ay isinilang dahil kay Sword daw. Lumihis ito sa kapangyarihan ng pinagmula noong una pa lang. Gumamit ako ng lumihis na landas para maintindihan ang tamang landas, kaya paano ito magtatagumpay? Kaya, ibinalik ko na lang ang aking spatial law sa zero, para maramdaman ang malakas na torrent power sa vortex nang walang kahit kaunting hadlang, marahil. Magkakaroon ito ng mahimalang epekto. Gaya ng sinabi niya, muling naglakad si Mateo patungo sa vortex. Bagamat sa pagkakataong ito, nanginginig pa rin siya. Habang nagtataka ang matandang lalaki, pakiramdam niya ay tila natagpuan na ni Mateo ang tamang landas. Kahit siya ay hindi inaasahan na patuloy na hindi nauunawaan ni Mateo ang spacetime ay dahil pala sa kadahilanang ito. Ngunit ang kanyang hindi sinasadyang mga salita ay nagbigay kay Mateo ng malaking inspirasyon. Gayunpaman, mas lalong lumakas ang pagkabigla sa puso ng matanda.
Dapat malaman ng isa, ang batas pang-espasyo ni Mateo ay nauunawaan na hanggang sa hangganan ng ranggo 8. Ang lahat ng tao ay may pag-iisip na nagmula sa karanasan, na umaabot sa ika-8 ranggo, natural lamang na mas lalo pang lumakad upang maunawaan ang pinagmulan. Pero kayang bitawan ni Mateo ang obsesyon sa puso niya, at maisip na bumalik sa 0, sa ganitong paraan. Talagang bihira ito sa mundong ito. Kayang ang batang ito ay talagang may pambihirang talento. Bulalas ng matanda. Kaya naman, muling nagsimula si Mateo at muling nahulog sa walang katapusang siklo ng samsara. Sa wakas, makalipas ang mahigit 100 taon, unang beses na nakapasok si Mateo sa space-time vortex. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng batas sa mga panlabas na peripheral ay nakakatakot na, lalo na sa loob ng vortex. Pumasok si Mateo sa vortex at dinurog at naging alikabok ng nakakatakot na magulong agos ng space-time. Napabuka ng husto ang bibig ng matanda na para bang may nakita siyang hindi niya maintindihan. Gulat na sabi ng matanda, talagang pinasok niya ito. Ito. Mahigit 100 taon pa lang ito. Nang makabalik sa pampang, si Mateo ay may nasasabik na ekspresyon. Sa loob ng 100 taon ng samsara, kinailangan niyang mamatay ng hindi mabilang na beses araw-araw. Ang ganitong uri ng bagay, kahit ang pag-iisip pa lang ay nakakatakot na. Pero nalagpasan niya. Sulit ang walang katapusang sakit na ito, ang walang katapusang pagsisikap na ito. Hahaha. Nakapasok na rin. Senior, dapat talaga akong magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, malamang hindi ako makakapunta sa space-time vortex sa buhay na ito. Tuwang-tuwa na sabi ni Mateo sa matanda. Pero medyo pangit ang ekspresyon ng matandang lalaki. Ano ang ginawa ko? Wala talaga akong ginawa. Hindi naman siguro sinasadyang asarin ako ng batang ito, di ba? 2,370. Matapos mabuksan ang puwang na ito, ang lahat ay naging natural na lang. Bagamat bumagal ang pag-unawa sa batas ng space-time, patuloy pa ring sumulong si Mateo. Sa oras na ito lamang naunawaan ni Mateo na ang space-time vortex na ito ay mga piraso lamang ng batas, na nabuo sa ilalim ng impluwensya ng isang uri ng dakilang kapangyarihan. Ang batas ng oras na naunawaan niya sa sinaunang digmaan ay malamang na isang maliit na piraso sa loob ng space-time vortex na ito. Makikita mula rito kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng space-time vortex na ito. Kung mauunawaan niya ang lahat ng kapangyarihan ng batas sa space-time vortex na ito, si Mateo ay agad na magiging numero 1 pangunahing kapangyarihan ng Heavenspan World. Kahit ang Heavenly Emperor Profound Secrets ay malamang na magalang na tatawagan siyang Senior Mateo. Gayunpaman, sa kagustuhang maabot ang hakbang na ito, kahit na si Mateo pa ang gumawa nito, imposible ring madaling magawa ito. Mahaba pa rin ang daan na kailangan niyang tahakin. Gaya ng sabi ng matanda, ang pagiging matatag sa vortex ng isang oras ay maituturing na isang maliit na tagumpay na lamang. Kasabay ng paglipas ng panahon, unti-unti ring naunawaan ni Mateo na ang batas pangkalawakan na naunawaan niya noon ay talagang may kinikilingan. Ang kanyang batas pangkalawakan ay naunawaan sa pamamagitan ni Sword Dao. Ang mga bagay na naunawaan niya ay ginamit din upang paglingkuran si Sword Dao. Sa makatuwid, ang batas pangkalawakan ni Mateo ay kadalasang ginagamit upang mapataas ang kapangyarihan ni Sword Dao. Pero sa totoo lang, ang batas pangkalawakan mismo ay mas nakahihigit kaysa kay Sword Dao. Kung walang espasyo, lahat ng kapangyarihan ng mga batas ay parang mga damong walang ugat, at natural lamang na ito ay magiging walang kabuluhang usapan. Walang batas na maaaring umiral kung walang espasyo. At ito rin ang dahilan kung bakit ang batas pangkalawakan ay tinawag na kataas-taasang batas. Ang batas ng oras ay pareho noon. Ibig sabihin din nito na ang pag-unawa ni Mateo sa batas spatial ay isa lamang aplikasyon ng isang partikular na aspeto ng batas spatial, iyon lang. Parang mataas, pero ang totoo, magarbo pala ito pero walang laman. Hindi man lang naantig ng mga pangunawa ni Mateo ang pundasyon ng batas pangkalawakan. Kaya naman, halos imposibleng gastuhing maunawaan ang kapangyarihan ng pinagmulan. Siyempre, para sa mga henyo ngayon, sapat na ang kaunting pag-unawang ito. Kasabay ng paglipas ng panahon, ang pag-unawa ni Mateo sa espasyo at oras, ang dalawang dakilang batas, ay lalong lumalim.
Katumbas ito ng pag-unawa ni Mateo sa batas pangkalawakan mula pa sa simula. Matibay ang kanyang pundasyon sa simula pa lang, kasama na ang kanyang malakas na kakayahang umintindi. Sa ika-800 taon, sa wakas ay natuto na siyang umakyat muli sa ika-8 pwesto. At malaki rin ang naging pag-unlad ni Mateo sa time law, mula 1:5 ay umabot na siya sa 1:30. Nakakagulat ang pagbabagong ito mula simula hanggang katapusan sa paningin ng matanda. Paano naman nakakapangilabot ang talento ng batang ito? Kahit para sa mga henyo sa panahon ko, imposibleng maunawaan ang batas ng spacetime sa ganitong antas sa loob lamang ng 800 taon. Sa pagkakataong ito lamang natuklasan ng matanda na tila nagkamali siya ng paghusga kay Mateo. Dati niyang inakala na si Mateo ay isang katamtamang talento lamang. Ngunit dahil personal niyang nasaksihan ang kanyang pag-unlad ngayon, saka lamang niya nalaman kung gaano katawa ang kanyang mga iniisip. Ngunit siya ay labis na naguguluhan. Bakit napakahina ng kanyang pag-unawa sa batas? Bigla siyang nakaisip ng problema. Nang makabawi si Mateo, hindi niya napigil ang magtanong, "Bata, ilang taon ka na?" Sa totoo lang, para sa isang makapangyarihang Heavenly Emperor realm, ang isyu ng edad ay hindi pa naman isyu. Marahil, kahit sila mismo ay hindi malinaw na naaalala kung ilang taon na sila. Kinuha nila ang 100,000 taon bilang tagsibol, at 100,000 taon bilang tag-araw. Sa ganitong uri ng balangkas ng panahon, sino ba talaga ang makakaalala ng kanilang edad araw-araw? Pero natural lang na naalala ni Mateo. Sabi ni Mateo, ang junior na ito ay halos mahigit 3,000 taong gulang na. Alam niya ang iniisip ng matanda, ngunit wala siyang balak na magpasikat. Sinabi niya lang ito ng tapat. Ngunit ang mga salitang ito ay ikinagulat ng matanda. Nanlaki ang mga mata ng matanda at sinabing may hindi makapaniwalang tingin, mahigit 3,000 taong gulang na. Niloloko mo ang ninunong ito, di ba? Sa tingin mo ba ay 3 taong gulang na bata ang ninunong ito? Maniniwala ba ako sa kasuklam-suklam mong kasinungalingan? Ngumiti si Mateo nang walang pakialam at hindi nagpaliwanag ng kahit ano, saka muling naglakad patungo sa vortex. Ang ganitong bagay, kung maniniwala sila, maniniwala sila. Kung hindi maniniwala, wala ring saysay kahit ipaliwanag pa niya. Maliban na lang kung ang kanyang katawan ay dumating dito, makikita ng matandang lalaki ang kanyang kalansay sa isang sulyap. Kung hindi, walang silbi ang magsabi ng kahit ano. Gayunpaman, ang implikasyon ng poster ay medyo makapal ng dama po ito sa mga mata ng matanda. Hindi talaga pinansin ng batang ito ang ninunong ito. Itinaas ng matanda ang kanyang balbas at tumitig sa galit. Pero di nagtagal, muling balas niya, kung ang batang ito ay talagang 3,000 taong gulang lamang, mas halimaw pa siya kaysa sa mga sinaunang henyo. Sa kanyang potensyal, kahit ang pag-abot sa tugatog ng ninunong ito noon ay hindi rin lingid sa kaalaman. Sana ay hindi magsinungaling sa akin ang batang ito. Nang bumalik si Mateo mula sa mga patay, pinigilan ng matanda si Mateo at seryosong sinabi, "Bata, maupo tayo at mag-usap." Nagulat si Mateo at agad na tumango. Sa wakas ay kinilala na rin siya ng matandang ito. Kailangang malaman ng isa, mahigit 800 taon na ang nakalipas mula nang siya ay dumating. Hindi niya nga alam ang pangalan ng matanda. Malinaw na sa paningin ng matanda, minamaliit niya na malaman ni Mateo ang pangalan nito. Ang matandang ito, si Wilmar, ang pinuno ng mga ninuno ng sangkatauhan na may titulong Grand Ancestor Spacetime. Habang nakikipag-usap dito, ang mukha ni Wilmar ay nagpakita ng isang mapagmataas na tingin. Malinaw na labis niyang ipinagmamalaki ang pagkakakilanlang ito. Ang tinatawag na mga ninuno, maiintindihan mo ito bilang, ang pinakamalakas na tao sa alyansa ng lahat ng lahi. Ang alyansa ay mayroong kabuoang 18 ninuno. Noong Doomsday Battle, lahat kaming 18 ay namatay sa labanan. Ang spacetime vortex na ito na nakikita mo ay naiwan ng ninunong ito at ng ninuno ng Heaven lineage ng banal na lahi, si Tyson, ang Ultimate Battle. Ang galaw na ito ay tinatawag na spacetime reversal chaos. Ang ninunong ito ay nakipaglaban kay Tyson ng mag-isa at kalaunan ay malubhang nasugatan siya, at tuluyang itinapon siya sa magulong daloy ng spacetime. Inilabas naming dalawa aming ultimate profound intent, at lumaban hanggang sa ang buong Heavenspan world ay nawasak at naging mga piraso na lamang.
Siyempre, ang space-time reversal chaos na nakikita mo ay mas mababa sa isang 10,000 bahagi ng kapangyarihan nito noon. Kung hindi, hindi ka talaga makakapasok sa loob. Madali at may katiyakang nagsalita si Wilmar, may kabayanihang ekspresyon sa kanyang mukha. Kahit namatay siya, wala siyang pinagsisihan. Napuno ng matinding paggalang si Mateo habang nakikinig. Sa ilang salita, isiniwalat niya ang kakilakilabot na sitwasyon ng labanan noon. Sa pinakamalakas na 18 lolo't lola ng alyansa, wala talagang nakaligtas. Kailangang malaman ng isa, ang 18 lolo't lola na ito ay hindi maihahambing sa mga kasalukuyang ninuno. Kung babulay-walay ng ibang bagay, si Wilmar lang ang naglilinang ng espasyo at oras, 2 landas, patungo sa isang nakakatakot na hangganan, malalaman kung gaano kalakas ang 18 lolo't lola noon. Malamang, ang lakas niya ay hindi man lang mas mahina kaysa sa kasalukuyang mga Dao ancestors. Ang mga taong ito, bawat isa ay isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang sa antas ng mga patakaran, ang lakas na taglay nila ay hindi maisip. Ngunit kahit na gayon, isang matinding tagumpay pa rin ang natamo ng alyansa. Masasabing ang 10-10 bilyong taon ng katatagan ng Heavenspan World ay ipinagpalit sa paggamit ng 18 taong ito, pati na rin sa buhay ng hindi mabilang na mga powerhouse. Hindi nakakapagtaka na kahit ang Heavenly Emperor Profound Secrets ay wala ring pag-asa para sa sangkatauhan. Kung ang lahat ng mga ninuno ng banal na lahi ay may ganitong lakas, kapag binawi ng langit na Dao ang kapangyarihan ng mga ninuno ng Dao, ang mga sama-samang lahi ay wala ng lakas para lumaban. Senior, ang lakas naman ng loob ni Junior na magtanong, noon, hindi ba maaaring magsama-sama ang banal na lahi at ang mga kolektibong lahi? Bakit kailangan silang maglaban hanggang sa puntong maubos sila? Tanong ni Mateo. Ito rin ay isang bagay na matagal na niyang pinag-iisipan sa kanyang puso. Malamig na tumawa si Wilmar at sinabing, kung maaari tayong magsama-sama, bakit kailangang gawin ito ng mga sama-samang lahi? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.